the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating live podcast dito sa The Narrow Gate Ministry sa Facebook. Pastor Amin, magandang gabi po. Magandang gabi, Pastor Dave. Tayo po ay nagbabalik dito sa ating pong pagtalakay at ngayon po ay Christmas season, Pastor. Mm. At
alam po natin na tayo yata, ang bansa natin ang pinakamatagal mag-celebrate ng Christmas. Kaya Basta bear. po, Per months, Christmas na sa Pilipinas. umpisa ng September, po. September pa lang, meron ng mga namamasko. Sabi lang po nung isang foreigner, amazing talaga ang Christmas sa Pilipinas. Nakikita na yung mga decoration. Nagkakabit na ng mga ilaw, may Christmas tree na, parol, mga symbol ng Pasko, Three Kings, yan. Meron nga 3 Kings Oo. January pa lang. So, Pastor, dahil dyan sa mga paghahanda na yan, pagdiriwang, maraming mga Christians ang we-celebrate yan. So, ang tanong din naman na lumalabas, dapat ba na ipagdiwang ng tama ba na ang isang Kristiyano ay nagdiriwang ng Christmas? Dahil marami po ang mga iba't ibang mga lumalabas din na mga paniniwala. Yung iba ay wag daw ipagdiwang ang Christmas dahil wala naman daw, hindi naman daw pinanganak po ng Jesus ng December 25. At sabi naman po ng iba, pagan practice daw ang pinagmulan nito. Pero ano po ba talaga? Paano po natin itatrato ang Pasko? Dapat ba mag-celebrate ang isang Kristiyano? Ang totoo ay, totoo yung mga sinasabi ng ibang Kristiyano, no? Na talaga namang hindi December 25 ang Pasko o pagsilang ng Panginoong Jesucristo. Hindi rin nga tiyak, no? Kung paanong ang mga Kristiyano noon ay nagumpisang magdiwang ng pagsilang ng Panginoon, kasi pinagbabawal kasi, no, nung unang panahon, yung mga church fathers talagang pinagbabawal ang pag-celebrate ng birthday. Wala talaga nag-celebrate ng birthday. So, ang selebrasyon, kahit ng kaarawan ng isang tao, ay hindi naman noon uso. At nag-umpisa, ang tinatawag na selebrasyon ng pagsilang ng Panginoon Jesucristo nung may isang emperador na nagbigay ng date, no, para sa birthday daw di umano ng Panginoon Jesucristo. At yun ay si Sextus Julius Africanus, no? Si Sextus Julius Africanus ay in-identify, no, ang December 25 bilang araw ng kaarawan ng Panginoon Jesucristo noong 221 AD lang. So prior to 221 AD ay talagang walang Christmas. Wala ring selebrasyon ang mga Kristiyano sa birthday ng kahit sino. Kahit sila mismo, hindi rin nag-celebrate ng birthday kasi itinuturing nga nila na pagan yan, pagan practices. Pero noong ideklara ni Sextus Julius Africanus ang December 25 bilang kaarawan di umano ng Panginoon Jesucristo ay universally na-accept ito bilang date. At ang paliwanag di umano ng marami kung bakit December 25 ang naging petsa ay dahil sa Roman Empire during that time ay may sineselebrate din kasi sila, no, na every December 25. At yun ay, ang tawag nyon ay Dies Solis Invicti Nati. Nang ibig sabihin ay Day of the Birth of the Unconquered Sun. So ito ay worshiping sun. Sun God. Ang tinuturing kasi nila sa Rome na iyong araw ay Diyos. At sa kanilang paniniwala, ang araw ay symbol, no? Yung winter solstice, yung pagtatapos ng winter, ay isang simbolo ng muling pagsilang ng araw o muling paglabas ng araw, at ito ay pagdadrive away o pagpapalayas sa lamig ng winter. At sinasabi nila na yung December 25, yan yung umpisa na muling isisilang ang araw. So ito yung pagsilang na muli ng araw. So ginawa nilang burst of the sun, ginawa naman ito ay burst of the Son of God. Ganon. So yun yung connection. At maaari na talagang
itong si Sextus Julius Africanus ay gusto namang yung mga Kristiyano ay magkaroon din ng pagdiriwang. Mhm. At dahil nga hindi naman tinatanggap ng mga Kristiyano ang pagdiriwang ng kaarawan, itinapat niya, no? Ipinakalat niya na gawin nating December 25 yung kapanganakan din ni Jesus para sabay ng selebrasyon doon sa selebrasyon ng mga Romano sa kanilang Diyos-Diyosan na araw. At naging December 25 ang naging laganap na tinatanggap na petsa ng pagsilang ni Jesus. Mhm. Ang problema sa ganitong pananaw ay parang nakikiayon, no, ang mga Kristiyano doon sa paganong kaugalian. Oo. At noon nga nag-umpisa yung pag-uusig, no, sa mga Kristiyano rin na parang yung sa mga dogmatic na Christians nagkaroon ng issue na sinasabi ng ibang Kristiyano, bakit ka nakikipag-celebrate ng selebrasyon ng paganong Diyos-Diyosan? Mm. Opo. Oo. Nakakabagpag. At ang totoo ay talagang hindi naman Christmas ang December 25, hindi naman yan ang pagsilang ng Panginoon. At yung salitang Christmas, no, ayon sa encyclopedia, no, ito ay britannica.com. Ang salitang Christmas, ang origin niyan, ang sabi ng Britannica ay from the word Christ's Mass o misa para sa Panginoon o isang pagsamba, no, sa Panginoon sa araw ng kaarawan ni Kristo. Kaya ang ibig sabihin niyan ay Mass on Christ's Day o isang misa sa araw ni Kristo, sa araw ng pagsilang ni Kristo. At nag-originate yung salitang Christmas sa Middle English na Christimassy. Yun yung unang word. Christimassy. Na mula sa Old English na Christis Masse. Kaya talagang ang ibig sabihin ay misa. Ito'y misa para sa araw ni Kristo. O Eucharist. Same meaning yung Mass or Eucharist. Pero not necessarily po pala siya, Pastor, na about sa birth ni Christ, kundi sa araw lang. Sa araw lang ni Kristo. So, at itinuring na rin nila na December 25 ang talagang kaarawan. Kaya maraming mga Kristiyano, lalo yung mga Roman Catholic, Christian, kasi sinasabi din naman nila Christian din sila, no? Kasi hindi lang naman ang mga born again o Baptist o evangelicals ang nagsasabing Christian sila. Even ang mga Roman Catholics, sabi nila Christian sila. Basta hindi ka Muslim, Christian ka. At mayroon lang grupo sa Christianity na hindi nagsiselebrate gaya ng Jehovah's Witness, no? At saka Iglesia ni Cristo sa atin, sa local na sect dito sa Pilipinas, no? Ang mga iglesia hindi yan nagsiselebrate ng Pasko. At mayroon ding ilang Baptist, no, na talagang tutol sila, no, na ayaw nila na makipagdiwang sa araw ng Pasko, pero nakikikain sa kapitbahay pag Pasko, no? Parang yung pagpiesta rin, ganun din. Ayaw ng piesta, pero nakikikain naman doon sa may handaan. Parang ganun din. Ikaw nga nakiselebrate, nakikain ka naman. Tsaka yung iba rin, na ayaw ding maniwala na hindi dapat mag-Christmas ang mga Kristiyano, tumatanggap naman ng Christmas bonus. Di ba? So, Hindi consistent. hindi consistent. Kasi kung maninindigan ka, ay manindigan ka na talaga. Lahat panindigan mo. Marami pa naman. Kasi Christmas bonus, kaya nga may bonus dahil sa Pasko. Ayaw mong maniwala sa Pasko, di wag kang tumanggap. Di ba? Ganun lang yun eh. Kasi inconsistent ka, di ba? Parang may pananaw ka na gusto mong ipaglaban, pero pagdating sa pera, hindi na. Yun eh. Parang bibili ka pala ng pera. Sayang. O kaya pagkain. Ayaw mong mag-birthday, pagka naman binigyan ka ng handa sa birthday, cake, ay kain ka rin. Opo, para po yan yung ano eh. Dating kakilala ko na na born again siya dyan. I mean, na-convert siya sa ano eh.
sa Christianity dahil nung Pasko Mm. ay may kainan. Sabi niya, yung pinawala daw ng papa niya, Mm. hindi sila pwedeng makijoin sa, sa mga nag-celebrate ng Christmas. Pero lagi siyang ini-invite ng pastor namin na pag Pasko, sumali ka sa amin, masaya, maraming pagkain. Mm. Pumupunta naman siya. Hanggang sa siya po ay na-share ng gospel Dahil sa Pasko. dahil sa Pasko. Nakakilala siya sa Panginoon. Kaya nga, kailangan nating linawin. Oo, yun. Ano ba talaga ang tamang pananaw Mm. ng isang Kristiyano sa pagdiriwang ng Kapaskuhan? Ito ba'y masama? Ito ba ay mabuti? Ito ba ay ayon sa kalooban ng Diyos? O ito ba'y bawal? Mhm. Ngayon, ang ibang-ibang mga ginagawa ng mga tao pag Pasko ay hindi sabay-sabay na lumabas yan. Halimbawa, yung pagpapalitan ng regalo. Hindi naman noong 221 AD, meron na agad ganyan. Parang na-develop po. Nade-develop, nadadagdagan ng mga practices sa loob Mm. mismo ng pagdiriwang. Hindi rin dati may Christmas tree agad, wala na yan. Dati wala. Mhm. Kumbaga, noong i-declare iyan ni Justus na ito ay December 25, wala pa yung mga ibang tradisyon. Mhm. Yun lang yung kanyang inaproban na December 25. So wala pang mga, kumbaga, burluloy. So nagkaroon lang ng mga cards, ng carols, no? Huli na. No, noong 18th century na lang, or second half of the 18th century. So noon lang nagkaroon ng mga kantang pamasko. Wala naman dati. Di ba? Mhm. So 18th century, so mga 1700 o 1700. mga 1780s, ganyan, second half eh. Mhm. At yung mga kanta na yan, yung mga Hark the Herald's Angel, o Herald Angels Sing, ay nung panahon lang lumabas na yon. At ang nag-compose si Charles Wesley. Yung Hark the Herald Angels Sing. So yan ay si Charles Wesley. Ng Wesleyan camps. No? Mga Reformed. Siya O ba yung mga tatay Christian. ni John Wesley? Hindi, kapatid. Kapatid. Magkapatid sila dalawa Okay. ni John Wesley. Si John Wesley kasi more on Armenian Opo. side. Si Wesley is more on may pagka-Calvinist. Opo. Kaya hindi sila nagkasundo doon sa pagtatayo ng kani-kanilang churches. So dito ka, bukod ka, iba ang statement of faith mo, iba rin ako. Mhm. Si Charles Wesley is more on may pagka-Calvinist. Parang 3-pointer to 4-pointer. Mhm. Si John Wesley, yun yung nagpauso. Yung parang holiness yan eh. Movement eh. Na kailangan niyang maging perfecto Mhm. sa mundo. So yan yung kwento, no. Wala pang Christmas cards. Ang Christmas cards ay nag-umpisa lang sa England noong mga 19th century lang. So nahuli pa yung Christmas card kaysa doon sa Christmas Carol. Mga 1800 something. Mga 1820s, mga Mhm. pataas, no. Mhm. At naging simbolo na siya ng Christmas din pagka may Christmas card. Mhm. So kaya yan, meron din namang yung Christmas tree ay wala rin, no? Kailan lang din nagkaroon. Mhm. Yan, nung Christmas tree. Ito ay noong 1494. Noon lang nag-umpisa o na-record na nagkaroon ng puno o branches ng pear tree sa mga bahay. Mhm. Pero hindi rin certain yung precise date at origin. So nag-umpisa iyan nung yung humanist na si Sebastian Brandt ay na-record niya doon sa kanyang tula, Mhm. The Ship of Fools, yung pagkakaroon ng mga puno daw o mga sanga ng puno sa bahay-bahay. Mhm. So doon lang nalaman natin na meron na pala noon dahil nakita yung kanyang sinulat na yon. And then yun naman paggamit ng na dekorasyonan kasi dati lang sanga. Mhm. Tapos dinikorasyon na nung 1605 naman, nag-umpisa. Kasi kumbaga dati wala namang dekorasyon. Mhm. Nasa may puno lang, may Nagsasampa ng sanga, ang ganyan. O, parang paalala siguro na di natin alam ba't ganoon. Mhm. Maaaring inakala nila na yung mga yung mga hayop na nasa sabsaban, yun ang ini-imagine, yung sanga. Baka po ganun, ano? Para maalala nila na yung pagsilang ng Panginoon ay may mga sanga. Mhm. Papaalala sa kanila. Tama.
Ngayon, naging puno na siya. No, ngayon ay nilagyan naman ng mga, ang unang dekorasyon ay mansanas. Sinabitan nilang mansanas. Western. Naisip nila, ano kaya sabitan ko to ng mapula para gumanda. Yon, noong 1605. Tapos nagkaroon ng kandila noong 1611 naman. Mm. Doon naman nagkaroon ng kandila. Hindi talaga sabay-sabay. Hindi yan sabay-sabay. Kasi ngayon, parang iniisip natin, parang itong lahat ng ginagawa ng mga tao tuwing Pasko, parang sabay-sabay na ganap. Tapos may bilin pa, akala nila may bilin na noon. Wala, modern na lang ang bilin yung paglalagay. Kasi yung imahinasyon ng mga tao, Anak siya. mga anak ng mga anak, yung kanilang imahinasyon. Kaya, wag nating isipin na parang combo na yan, na tinanggap natin na parang ganyan na agad. So, dapat nating tandaan na ang nauna ay yung pagdideklara lang nung araw. Mm. Pero wala selebrasyon na ganyan. Piniklara lang talaga. Walang kainan, walang ganyan. Walang reunion, wala. Mhm. Parang, para lang matanggap na isang araw din, ipinanganak din ang Panginoong Kristo. At yun, pag-usapan natin yung mga pananaw, no? Yung giving gifts naman ay nag-start nung end of the 18th century. Yung gift giving doon. Opo. Doon na rin nag-umpisa na maglagay ng Magi, yung Bethlehem, yung Belen. Ayun. Doon na. Mm. Bimigyan na ng regalo. At alam mo ba na ang mga Puritans ay inoppose talaga nila ito during the time. Kasi ang mga Puritans, iyan ay palaban sa lahat ng mga man-made na traditions. Talagang kahit yung Anglican Church sa England, humiwalay sila. Bagamat ang Anglican ay humiwalay na sa Roman Catholic. Pero ayaw pa rin nila sa Anglican kasi may mga sabit. Kaya nga purity, from the word pure. They are pure in their life and faith and practices. At in fact, yung mga Puritans during that time, no, dun sa England, noong mga unang talagang sila ay nagkaroon ng paninindigan na bumukod sa Church of England, ay pag daw nagdidisiplina yan ng mga miyembro, ay tinatawag ang non-believers sa loob ng church para manood. At sinasabi nila, para patunayan namin sa inyo na hindi namin tinotolerate ito, nag-i-invite sila ng mga non-Christians para manood doon sa pagdidisiplina ng kapwa nila Kristiyano. Samantalang ngayon, itinatago. Di ba? Kahit sa kapwa Kristiyano, itinatago din. Lalo na sa Talao. Noon hindi talagang. At saka nung sa mga nabasa ko na mga history ng mga Puritans, doon ako na-impress sa sobra nilang kumbaga dignified sa community. Pagka daw may non-Christian na nakasalubong ng isang Puritan, talagang yumuyuko. Yung mga non-Christian. Gumagalang, oo. At talagang sila ay kinatatakutan sa community dahil hindi lang sila parang yung religiously kinikilala, but sa social standing din. Kasi mataas ang morality at saka mataas yung pananaw, yung estado nila sa lipunan dahil nga kinikilala sila ng mga leaders. Dahil pag nagsalita sila, may isang salita. Kaya pagka sila may sinabi, alam ng mga tao na totoo yan. Yung integrity, malakas, mataas. Sila John Bunyan, no? Yan ay mga Puritans. Marami pang iba. John Owen. So, ino-oppose nila yan, yung celebration ng Christmas, kahit sa Amerika, noon, nung panahong yon, no? Ng mga Puritans, at talagang bina nila yan, observance niyan. At ito namang si Santa Claus ay lumitaw, no? noong ito ay kay Saint Nicholas. Si Saint Nicholas yung tumutol kay Arius na sinampal niya. Ito si Saint Nicholas kasi is mayaman. Ito ay Reformed Christian. Ito ay mayaman na Reformed na talagang ginugugol niya lahat ng kayamanan niya sa pangangaral at pagtatanggol ng Ebanghelyo. So member siya ng isang clergy ng samahan ng mga Reformed na pastor. Ngayon, nung lumabas itong controversy about yung si Jesus ay tao lang at hindi Diyos, yung sila Arius,
Siya ang nag-confront kay Arius at siya ang sumampal talaga, literally. Sinampal niya sa mukha. Kaya sikat siya. Pero itong si Saint Nicholas ay namimigay talaga. So, Mayaman ang buhay, mayaman siya eh. So, ang buhay niya is giving blessing. Kaya dyan, ibinase yung, na-create naman yung concept ni Santa Claus. Yun ay kay Saint Nicholas. May dala-dalang Pero tunay na Kristiyano yun. Mhm. Ayun naging mystical na parang malaking tao na may balbas na puti, Okay. mataba na may suot na pula na nakasakay sa reindeer na lumilipad Sa snow. sa snow at saka sa itaas. Sa, No? sa itaas. Grabe imagination ng tao. Kaya dahil sa influence yon ng isang kanta na A Visit from Saint Nicholas, "'Twas the night before Christmas." May kanta kasing gano'n eh. Na before Christmas, may kanta na A Visit from Saint Nicholas. Kasi nga siya ay hinahangaan eh. Sa kanyang, kinikilala siya sa kanyang pagiging mapagbigay. Mhm. Lagi siya namimigay ng candies, mga gifts. Yan. Kaya 'di ba nauso na yung the night before Christmas ay may medyas. Oo. Yun ay dahil doon sa kay Santa Claus daw. Lalagyan niya ng regalo yung medyas. O yung pala nanay ang nagbibigay o kaya tita o kapatid. Natumantuwa ang mga bata noon, no? Ini-imagine nila kasi pag mabait ka, malaki ang bigay. Mhm. Kaya magpakabait ka, yun ang pang-inganyo na sumunod sa mga utos. Sa magulang. Kaya pagka malapit na ang Pasko, masunurin na yung mga bata. Ay, bigyan ng regalo Santa O Claus. kasi dadating si Santa Claus, pagka ikaw ay hindi masunurin, walang laman yung iyong medyas na isasabi. Tapos nag-i-imagine na yung mga bata, no? Paano kaya yun? Kinabukasan, bubuksan nila, no? Ano kaya ang regalo ni Santa Claus sa akin? Masaya din ako noon kasi akala ko totoo. Nabuhay ako na akala ko totoong may ganoong tao Mm. na ini-imagine ko na pumupunta sa bahay-bahay at namimigay. May listahan daw yun. Apo. Sa gabi po yan ay. Sa gabi daw nagaganap yun. Yun. Siyempre, bata tayo at yun ang tradisyon na Kaya kita mo, talagang napakalaking influence sa tao yung kanyang kabataan na kung paano siya hinubog ng kanyang mga mahal sa buhay at itinuruan kung ano ang kahulugan ng bawat bagay-bagay. Kaya kung lumaki ka talaga sa isang lugar na puro tradisyon, natural na normal na sa'yo yung makihalubilo. Di ba? Pag lumaki ka naman sa isang bahay na conservative, no? Ayaw mong ayaw mong maggalagala, kasi ang tinuro sa'yo, dito ka lang sa bahay. Pakisama. Wag, tinatakot ka pagka ikaw ay lumabas, may mumo. So hindi ka lumalabas. At panakot pa minsan ay pari. Ala, andyan si Father. Father. O kaya andyan si Jesus Christ. So parang ang tingin mo kay Jesus Christ, multo. Lakas sa Diyos. Panakot ba? Nakikita ka. Pala yung mga nakakagis na ano po. Yung ating tradisyon, ang nagsishape kadalasan sa ating pinaniniwalaan. Kaya yun ang kumbaga malaking nagko-contribute. At saka pa may ano pa may, di ba yung kanta na Santa Claus is coming to town? Parang na-convert na siya, di ba po? Hindi na si Jesus Christ yung coming to town. Hindi na. Kaya natabunan. Natabunan. Sabi nga nung ibang, kung buhayan niya si Santa Claus ngayon, magagalit sa inyo. Dahil lagi niyo pinapapunta tuwing Pasko, no? Tsaka sa daming town. Kaya ba niyang puntahan lahat? Dahil nga hindi naman alam ng mga bata yung konsepto ng pagiging omnipresent. O, akala nila totoo. At saka, syempre, yung ding mga magulang, di naman Kristiyano rin. Akala rin nga ng magulang, totoo rin eh. O, di ba? Naninindigan sila na baka totoo. Opo. Kahit alam nilang sila rin yun. Hindi na daya din nila ang kanilang sarili. At ang kanakalang po niyan, kahit sa church ngayon, ay may mga magulang talaga na, ikaw ay magbait. Sabi dun sa anak, dahil
si Santa Claus ay mabait sa mabait na bata. Maraming magbigay siya ng regalo kapag ka ikay mabait. Ayun, namumulat ang bata sa ganito. Talaga yung sinasabi nila. Kaya nagpapakabait. Opo. Pagka wala ng Christmas, wala na uli. Salbahin na ulit. Pasaway na uli. Pasaway na ulit. Wala nang regalo. So, ang nangyayari is superficial and extra biblical at unbiblical talaga yung mga pinagagagawa ng mga tao dahil nga hindi nila alam ang tunay na kwento sa likod noong nangyari. Akala nila ay selebrasyon talaga nung unang panahon. Eh kung tutuusin, no, sa totoo lang, no, ang isil lang ang Panginoong Jesucristo ay talagang napakasakit ng kanyang naranasan ng kanyang mga magulang at maging siya mismo, no? Dahil wala nga magpatuloy sa kanya sa mga magulang niya, no? Kasi puno na ang bahay panuluyan nung panahong dumating sila sa Jerusalem para magpatala, no? Yung mga magulang niya. Kasi ang mga magulang ng Panginoon ay buhat sa lahi ni David at inutos ng gobernador na magpatala kayo, magpalista kayo, magpa-census. Yun yung kauna-unahang census na isinagawa noon ng Imperyong Romano sa Israel. Para maganap yung hula na ang Panginoon Jesucristo ay magmumula sa lahi ni David. Kaya nga itong patunay na talagang si Jesus ay galing sa lahi ni David kasi kung saan isinilang ang inyong ninuno, doon din kayo babalik upang magpatala. Bumalik sila. Ay si David ay isinilang sa Bethlehem So kaya bumalik sila sa Jerusalem para pumuntang Bethlehem para doon magpatala. Kaya sa Bethlehem isinilang si Jesus. Kung saan din isinilang si David. At yun ang patunay sa hula na naganap talaga na ang sabi doon, mula sa lahi ni David ay manggagaling ang isang hari. Kaya kumbaga, in God's sovereign providence ay eksakto yung panahon na talagang itinakda na pagsilang ni Jesus, magkaroon ng census para walang maitanggi ang mga Hudyo na talagang si Jesus ay galing sa lahi ni David. Kasi nga siya nga din ay isinilang mismo sa bayan ni David. Kaso ang problema, hindi nila po nakita yun, ano? Hindi. Bakit po ganun, Pastor? Ang naging tingin po ng mga Pariseo, ng mga Hudyo, ay taga Nazaret si Jesus. Kasi siya ay lumaki sa Nazaret. Kaya yun. Kasi from Bethlehem, isinilang siya doon. Tapos ay hindi siya umalis doon until 2 years old there siya. Kasi 2 years pababa, pinapatay. So, tumakas siya actually. Tumakas siya ang mga magulang. Pumuntang Egypt. Kaya pagdating pagka-labas sila ng Egypt, saka lang sila dumiretso ng Nazaret. Sa Galilea. Kaya tinawag siyang Jesus of Nazareth. But I called my son out of Egypt din. May hula din. Kasi siya din ay nagtago sa Egypto. Dahil hindi sila na makabalik sa Israel. Dahil doon mismo sa Bethlehem, sa Judea, sa buong Judea, pinapatay ang mga lalaki below 2 years old. Pinagpapapatay. Especially sa Bethlehem. Kasi doon dinalaw si Jesus ng mga magi, ng mga pantas. So, nabalitaan ni Herodes na doon talaga. At sabi ng mga pantas, sasamba kami sa hari ng mga Hudyo. So akala ni Herodes, karibal niya yon sa pagkahari. Kaya pinapatay niya. Ngayon, hindi naabutan. Hindi niya malaman kung saan eksaktong lugar dahil ang sabi niya sa mga pantas, pag nakita ninyo siya, bumalik kayo sa akin ha at sabihin niyo kung saan naroon. Kaso, nagpakita sa panaginip, sa pangitain ang Diyos, ang anghel, na huwag kayong babalik. Anghel ng Diyos. Sinabi sa mga pantas, huwag na kayong babalik. Kasi papatayin siya ni Herodes. Kasi sila, hindi na nagpaalam kay Herodes. Bumalik sila ibang ruta. Kasi sa galit ni Herodes, pinagpapatay niya. Pinapatay niya yung mga 2 years old, 2 years below. 2 years old and below na mga bata sa buong Bethlehem. Pero nakatakas na ang Panginoon Jesucristo. Okay din sila. Kaya mga 2 years old siya kasi ang utos 2 years old below. Kasi nga ay 2 years kino-compute. Na 2 years na sila. 'Di ba? Kaya nga si Jesus ay hindi kasi silang nang pumunta ang pantas. Sa ganung edad na po. Mga 2 years old na siya. 2 years old, mga ganyan. Mga 1 year old tsaka
5 months. 1 year and 5 months. So, mga pastor sa isang bata, hanggang sa ganung edad, pwede lang naglalakad na siya. Naglalakad na talaga. Hindi lang pwede. Naglalakad na ang isang taon. At ang ano pa doon is para magkaroon din ng pera silang gagamitin. Kaya may dala rin ng mga regalo yung mga pantas. Opo. Iba-iba. Kaya yung ginto, kamanyang at mira, binenta nila yun. Kasi saan ka kukuha ng ikabubuhay kung ikay tumatakas? Wala namang magsusuporta sa kanila. Providence yung tanang ng Panginoon, ano po? Yung Majay, ginamit talaga ng Panginoon. Talagang sila ginamit yung mga pantas. Pero sila po, pagano? Pagano yun. Pero dahil sa kababasa nila ng aklat ni Daniel sa Persia. Kasi si Daniel, di ba? Kaya Persians yung mga yan eh. Mga Iranians yan. Yun ang Iranian. sinasabi ng mga Bible scholars. Okay. Kasi nasa East sila galing. Ganyan po sila. So ngayon, 'di ba si Daniel ay naging tagapayo ng hari ng Persia. At marami pa siyang sinulat doon bukod sa mga aklat niya na prophecy. May mga sinulat siya ng mga aklat na para lang sa kultura ng Persia. Yung mga payo, pero nababanggit niya roon na mayroong darating sa mga Hudyo, ililigtas ng Diyos ang bansang Israel. At ang star niya, ang sign. May star o talang lalabas. So, ang ginawa nila, kinompute nitong mga kasi may date. Ang sabi niya, may date yan eh. Mayroon siyang binanggit na kung ilang taon o ilang daang taon. Opo. Kaya na-trace nila na ito yung star na binabanggit ni Daniel. Sinilang ang hari ng mga Hudyo. So, meaning, kahit sila ay pagano, sila ay believer din. Pagan lang sila bilang hindi sila Hudyo. Kasi pag sinabing pagano, hindi Hudyo. Hindi naman sinabing pagano, hindi Kristiyano. O hindi mananampalataya. Kasi pwedeng pagano, gaya ni Abraham, pagano yun eh. Hindi naman siya Hudyo eh. So, pero siya naging mananampalataya. Siya paganong mananampalataya. Not necessarily, ang isang pagano ay hindi mananampalataya. So, anong nangyari? Naniniwala ako na mananampalataya itong mga to. Kasi kung At sumamba nga eh. Opo. Mm. Nasusundan po nila yung, kumbaga, yung history, yung sulat ni Daniel. So, believe sila sa Diyos ni Daniel. Yes. At isa pa po, Pastor, siguro dyan, kung paano nila natuntunan, bukod po dun sa providence ng Panginoon, sa guidance ng Panginoon. Ewan ko po kung totoo ito. Sabi ng mga scholars, ilang scholars din na, ito mga to ay mga astrologers, mga eksperto talaga sa pag-ano ng... Kaya natuntun po nila, Pastor. Siyensya. Noon kasi ang astrologer, ngayon scientist yan. Scientist. Mga scientist sila. Nakikita nila kung ano ang yung path. Naman nila ang paths ng mga stars. At saka hindi naman iyan isang gabi lang eh. Yes po. Sinundan nila iyan, taon yan. Kasi hindi mo naman unang-una yung star lumalabas ng paggabi. At patagal muna nilang pinag-aralan yan. Kaya nga 1 year mahigit na ang Panginoong Hesus nang sila makarating. Kasi ang star naman, mabagal ang movement niyan. Hindi naman yung parang, akala nila parang nung gabing iyon, biglang may star na lumabas, tapos sinundan nila agad. Ay, ang layo ng pinanggalingan nila, Persia. Hindi yan katabi ng Bethlehem. Layo ng Iran. So, sabi nila, kung tuloy-tuloy ang paglalakbay, prior pa yung, kumbaga, bukod pa yung pag-aaral nila, na pinag-aaralan nila, yung paglalakbay pa nila, it will take them 4 months. Opo. Sa mabilisan pa. No. Kasi tuwing gabi ka lang naman maglalakbay. Paano masundan pag-araw yung star? Wala namang star pag-araw. At saka, yung movement, nila, kanilang sinusundan nila. Pinag-aaralan po nila. Pinag-aaralan nila yung track. Mm-hmm. Hindi yun, madidetermine mo kasi mabagal naman ang movement ng star. Hindi naman yan agad-agad nababago ang posisyon. Mm-hmm. Matagal yan bago mabago ang posisyon. At nung tumapat, hindi yung parang tumapat sa bahay mismo. Hindi, tumapat sa langit. Nasa langit. Opo. At ang sabi nga nila ay maaaring yun yung yung Venus or Venus, yeah. Mm-hmm. So, Pastor, the fact na nalaman nila, natuntun itong mga Magi yung pinalulunan po ng sanggol, mas matalino talaga sila kaysa kay Herodes. Hindi naman natuntun nila dahil sa star lang. Nagtanong-tanong din sa mga tao. Nagtanong nga kay Herodes eh. No, ano yun? Star lang ba? Kumbaga, yung position ng star, andoon sa Israel. So, sa Bethlehem, malapit sa Bethlehem, nagtanong-tanong din sila.
Saan po ba dito ipinanganak yung namang manghuhula lang sila? Hindi. Tiyan mo, nagtanong nga rin kay Herodes eh. Kasi Herodes Oo. din niya alam eh. Si Herodes nga, hindi alam eh. Sila pa. Malayo nga. Kasi, ang problema sa interpretasyon ng iba, mystical ba? Pero may mga involved doon na mga normal na pangyayari. Narrative kasi. Narrative yun, hindi naman po pwedeng bigla na lang nalaman nilang doon sa bahay na yun, nunulaan nila yung address. Eh wala naman noong house number. Opo. O, di ba? Tama. O, wala namang street number. Pag sinabing Bethlehem, buong Bethlehem yun. Tapos wala din namang apelyido noon. Paano ma-determine si Jesus Christ po ba nasaan? Sinong Christ? Yung anak ni Joseph Christ at saka ni Mary Christ. Hindi naman apelyido yung Christ eh. Yun ay, yun ay bansag kay Jesus. Ang isip ng Kristo, from Creo, pinahiran. At pag sinabing pinahiran, pinili ka for a specific purpose. No, yung Jesus naman is Savior, Messiah. Yun ang ibig sabihin. Kaya ang problema ay mystical ang interpretasyon ng iba. Wala yung prinsipyo ng tamang pag-interpret. Kaya po, ganun. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Akala'y basta ganoon na tumapat sa bahay. Yun na. Hindi. Ang lakas ng star eh. Hindi naman bumaba yun eh. Pag bumaba yun, sunog sila. Kasi ang star, araw yun. Ano ba naman itong mga to? Yung star, araw yan. O maaaring yun ay planeta. Bababa naman ba naman ang planetang Venus dito? O hindi mabibreak yung gravitational, yung law of gravity. Mag-uumpugan ang mundo at Venus. Basag tayo. May nakita pa nga po ako yan na nabasa na interpretasyon yan eh. Sa hermeneutics. Nag-preach siya. Sabi niya. Sabi niya, yung about dun sa star. Ikaw, kapatid, ay pwede kang maging kagaya ng star na ito. Na ikaw ang mag-guide sa mga tao patungong kay Kristo. Yun. Galing talaga. Parang... Talaga naman, parang naman ikaw, wow, grabe. Imagine mo, star ka. Di ba? Niliteral. Niliteral mo yan. Natawa ako dun sa interpretasyon na yun. So, ang isip din ng pastor na yun, yung literal na star. Literal na star. Literal, na ikaw yung mag-guide. So, baka kalbo yun. Diba? Nagsiningning yun. Nagniningning yung ulo. Ikaw ay star. Ikaw ang magbibigay liwanag. Ay, naku po. So, we must interpret the scriptures in a natural sense. We must not forget that it is primarily literal, historical. Hindi pwedeng mystical. Yes. Kasi kasaysayan yan eh. Lalo yung Gospels. Ang purpose niyan ay para maglahad ng kwento, di ba? Tungkol sa pagsilang, ministeryo at saka kamatayan at muling pagkabuhay at pag-akit sa langit ng Panginoong Jesucristo na siyang mabuting balita para sa lahat ng tao, na may Diyos ng nagkatawang tao, na hindi kaya ng tao na makapunta sa Diyos sa kanyang sariling kakayahan o hindi niya kayang siya ay matanggap ng Diyos sa kanyang sariling katuwiran at righteousness. Dahil siya ay kapos, pero ang Diyos mismo ang siyang nagpadala ng kanyang ikalawang persona ng Panginoong Jesucristo. At nagkatawang tao ang Diyos. Iyon ang kwento ng kasaysayan ni Jesucristo. Kanyang pagkakatawang tao. Hindi yan mystical na libro na pagka yung pinunit mo yung isang page ng Bible at iyong sinunog at yung nasunog ay pinatak mo sa tubig at ininom ay gagaling ka. Walang power mismo sa mga libro o sa mga pahina niyan. Kasi yung iba rin po, nag-allegorize din po sila dyan eh. Sa birth na yan eh. Yung mga nilalagyan nila na symbol, yung mga star niya, yung Magi, yung mga nirigalo, may simbolo niya yan. yung ina-allegorize na yung daw ginto ay bilang hari si Kristo, yung kamanyang ay dahil alam nilang mamamatay si Kristo, at yung mira ay pabango, no? O yung kamanyang ay pabango, no? Pa-insenso yan eh. O dahil prophet o priest si Jesus at
Yun namang mira ay pang-imbalsamo. Opo. Dahil mamamatay. Well, we cannot really preclude na may kaalaman sila dahil nga posible talaga na sila ay nagbabasa ng aklat ni Daniel. At maaaring si Okay. Daniel ay mayroong nasulat tungkol diyan. At saka aklat din naman ni Daniel na may prophecy siya Mhm. na mayroong magaganap na paghuhukom. So, most probably, they have interpreted na itong maghuhukom na ito, mamamatay muna ito para sa kasalanan. Kaya nagdala sila. Yes, paano siya makakahukom kung hindi siya namatay at para maging... So, well, probably, ako, sa akin naman, that's not allegorical in a sense, kasi hindi mo nang sinabing ito talaga yon, kundi maaaring may alam sila. Hindi yun talaga yon, kundi yung knowledge nila ay kanilang iniangkop sa regalo nila. Yung kaalaman nila tungkol sa magaganap sa Panginoon. Kasi alam din nilang hari, di ba? Nasaan ang mga hari ng mga Hudyo? So, gold is fitting for a king. Di ba? So, angkop na yon sa isang hari. So, maaaring alam din lang si Jesus ay isang prophet, na isang priest. Kaya may kamanyang. Siya ay tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Kaya may kamanyang, may insenso. Tapos yung mira, alam din nilang mamamatay si Jesus. Kaya, Pang-imbalsamo. ito ay symbolism ng kanilang karunungan. At talagang sila ay marunong, ha? Kasi nag-aksaya sila ng 4 hanggang 6 na buwan na ang buhay nila. Alam nilang hindi yun aksaya. Alam nilang there's a significance in giving of their time. Yung paglalakbay nila at pagsunod-sunod dun sa bituin. At confident po sila, Pastor, no? Na makikita nila. They have faith. See, imagine if you don't believe in God, parang you are wasting your time. Yes. Because you don't know if that is true or not. yung So faith. they have firm belief that what they have observed and what they have known from Prophet Daniel Mhm. is true. And that will happen for sure. Naniwala talaga sila sa Diyos. No? Kaya talagang sila ay believers. I do believe they are believers. Although hindi pa nila lubos na alam kung ano ang talagang magaganap, but they have hints na mayroong ganong role si Jesus Christ, na siya ay Savior talaga. King, Savior, and siya rin ang sacrifice of God. Siyang Lamb Mhm. of Doon God. po, Pastor, suggestion nila yun, pwede ba tayo magbigay ng paniniwala, no? Na naligtas sila yung mga Maya. Gusto mo? Yes. Most probably, no? Kasi you cannot do those things, cannot sacrifice, and sila masunurin eh. Di ba? Kasi nga doon sa kanilang pangitain na wag na kayong bumalik. Eh, pwede silang ipapatay ni Herodes eh. Kasi, inutusan sila ni Herodes, di ba? Mhm. Bumalik kayo. Magagalit yon kasi hari siya, tapos iyo siyang sinuway mo yung utos niya. Di ba? So, but they are, I believe that they are also powerful sa kanilang lugar. They are of extreme importance ng mga tao sa lugar nila. Kaya nga, hindi mapatay ni Herodes eh. Hindi hinabol. Kasi magkokos siya ng problema sa kanyang pagiging gobernador. Opo. Sisira siya sa tao rin. Oo. At saka kung iyan ay mga royal family kaya, mga royal blooded yan, gaganti yan, yung mga pamilya niyan. Kaya instead na habulin niya o ipahabol niya yung mga pantas, ay kanya na lang ipinapatay. Yung mga batang lalaki na mula edad 2 taon pababa. Yung Kasi kung basta-basta lang itong mga taong, tsaka kung basta-basta lang ang mga taong ito, tapos pupunta ka sa isang lugar, tapos hindi ka naman Hudyo, hindi ka rin Romano, baka bugbugin siya. Persian ka, Mhm. hindi lang bubugbugin, baka sila ipigilan. Yung request nila na pwede ba naming dalawin ang Kristo? So maraming diyan, influential na maraming makikita kang bagay na nagpi-play out. Like their influence, their fame, Mhm. their knowledge of the Word of God, their wisdom. Kakaiba, no? Kakaiba. At saka hindi sila tatlo. Hindi lang ito. Kasi hindi naman sinabi sa Bible na 3 wise men or 3 kings. Hindi rin sila hari. They are Hindi not sila kings. Lang nga naman, 3 hari, nagsama-sama. Talagang buong buhok yan, sasama yan. Dapat yung mga gwardiya nila. Oo.
At Sa- saka sinabi namang sila ay pantas. Ganda. Magi means pantas. Sabi ng iba is magician. Pero But other interpretations is they are learned men. yes po, yung Astrologers. sa Astrologers or scientists, hindi naman sinabing sila ay yung nag-i-interpret ng dreams, hindi. But they just read the placement of the stars oh, and their significant in history. opo. Mayroon nabasa rin po ako, Pastor, sa history ng Iran sa kanilang religion. Significance rather. Yung ano po, Pastor, yung Zoroastrianism ba yung religion nila? Sa kanila, ang pinakamataas po na posisyon ay Magi ang tawag. Kaya possible na ito po mga Magi na ito, sila ay learn yung sinasabi mo po kanina, at sila rin ay tagapagturo ng religion na yun. Pwede. Kilala talaga po sila ng mga tao. Mm. Kaya sila ay, sabi nga po, ginagalang talaga sila rin. Yung pagpunta nila ng Israel, hindi sila napakialaman. Mm. Yun. Ngayon, punta tayo doon sa dapat ba tayong magdiwang Yeah. bilang mga Kristiyano? Well, there's no biblical mandate to celebrate Christmas or to prohibit celebrating Christmas. So this is a gray area. And in gray areas of Christianity, we have liberty. Pag wala talagang direktang banggit, ba't mo naman babanggitin? At ba't mo ipagbabawal? Wala namang malinaw na pagbabawal. Mhm. Kasi wala pa namang Christmas noon. Paano ipagbawal yun? Oo nga. So, at hindi rin naman ini-encourage. Dahil wala pa nga eh. Ang sinasabi lang ng salita ng Diyos ay be temperate. And dapat, ang Kristiyano ay ginagawa ang lahat para sa kalooban at kaluguran ng Diyos. Para sa kaluwalhatian ng Diyos. And only you and God know kung ano talaga ang nasa puso mo while you are celebrating certain practices na wala sa Bible. Ang tanong po nila, Pastor, do we commit sin? Commit ba tayo? Nakakasala ba tayo? Kasi ito ay pagano talagang nag-dictate nung pag-celebrate na yun. It depends on the conscience. O pagano nga yung pinagmulan. Pero if you see Christmas as a tool or as an opportunity, it presents an opportunity for you to be able to communicate the gospel to your loved ones. Kasi it's only once a year na tradisyon ng mga Pilipino, especially sa Pilipinas, na nag-gather talaga at nagiging magkakasundo yung magkakaaway. Oo, yung mga nag-iinggitang magkakapatid, magkapamilya, yung mga masamaan ng loob, nawawala ito pansamantala kasi kailangan nilang dalawin ang magulang. Give love on Christmas. Oh, give love on Christmas Day. Kaya pagkatapos ng Christmas, suntukan ulit, di ba? Pero pag Pasko, makikita mo yung kaugalian na isinasantabi ng mga Pilipino yung awayan ba sa pamilya. Tama. At pinaprioritize nila yung relationship na parang atin munang kalimutan itong ating mga hidwaan. Kasi tayo dadalaw sa ating mga magulang na dapat na may atin din silang bigyan ng karangalan bilang magulang. At besides, ay dito na nagkakaroon ng kumustahan. Kasi magkakalayo na no? Kahit yung mga malapit na magkakamag-anak ay dahilan sa pangangailangan pinansyal, dahil sa dikta ng ating ekonomiya ay kinakailangan minsan na maglayo-layo. Dahil naroon ang trabaho ng isa sa isang lugar na ito. Yung isa naman kailangan mag-abroad kasi talagang doon ang opportunity. Yung isa naman kailangan manatili sa bukid kasi wala namang tatao dito sa bahay. Sa ating bukirin. Walang mag-aala. Mag-aalaba, may maagaw na yung ating bahay, tira na ng iba. May nagtanim ng iba. May nagtanim na rin sa ating palayan at sa ating bundok, sa ating kaingin. So ito yung panahon na nagsasama-sama sa isang lugar. At yun din ang opportunity mo na kung ikay kabahagi sa pamilya ngayon, ay oportunidad mo yon para ibahagi naman sa kanila ang kahulugan na tunay. Yung pinagse-celebrate. Actually naman, di naman alam ng mga Katoliko Romano na pagano ito Alam ba nila na pagano ang pinagmulan? Hindi naman At saka ang mga karamihan ng mga Katoliko, bukod sa hindi naman nila yan tinuturing na paganong pagdiriwang, hindi. Regardless ang sa kanilang naman talaga magsama-sama
Wala silang yung pagsabing sinasamba nila si Saturn, Wala po. Saturnalia daw ito, Yun. o yung araw. Di ba? Wala namang sa kanilang ganoon eh. Yun yung sila ay nagmimisa, na ma-attend ng misa. Natural sa isang Romano Katoliko. Nagsisimbang gabi. Kasi natural sa kanila yung kaugalian. Na yun naman ay common na alam naman natin na yun lang naman talaga ang ginagawa. Hindi naman sila nagsasasayaw sa isang puno. Di ba? At nagsusugat ng nagaya ng pagano nung unang panahon. Practice ng Iba naman ang mga pagano noon eh. Yun. So, Saka hindi naman pagano sila, Kristiyano rin nga. Iba lang na pagka-Kristiyano. Ang pagano kasi is yung mga walang alam. Bukod sa doon ay sinusugatan ang katawan. Yun ang karaniwang pakahulugan ng pagano sa unang siglo, unang panahon. May mga ritual sila na nag-aalay ng kanilang handog sa bulkan. Yung mga anak nila na mga hindi wala pang asawa, kanilang buwis pinantutubos ng kanilang pamayanan, no? Para wag magalit ang bulkan. 'Di ba? So, yun ang ang atin. So, tingnan natin ang sinasabi ng kasulatan sa Romans 14 sa mga gray areas. Sa Romans 14 verses 5 to 6. Tingnan natin 'yan. Ito yung ating pamantayan. Hindi naman sinabing bawal, hindi rin naman sinabing pwede. So, ibig sabihin, ay may prinsipyo lang tayong dapat ilapat. Opo. O ano yung prinsipyo? Sabi dito, may nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa ibang araw. May naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. Dapat tiyakin ng bawat isa na tama ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Ano pa? Sa 6, ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon. Hindi pa. Ang kumakain ng anuman ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon. Sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. Iyon namang hindi kumakain ng ilang uri ng pagkain ay gumagawa ng ganoong alang-alang din sa Panginoon at nagpapasalamat din siya sa Diyos. Yan, ang ganda lang. So, ibig sabihin, kung tayo nabubuhay, sa Panginoon tayo. So, ano man yung ginagawa natin, whether ito ay pakikisama sa mga hindi Kristiyano, kung alam naman natin ang ating katayuan sa harapan ng Diyos, na hindi tayo nagkakasala dahil ginagawa lang naman natin itong pakikisama, hindi para tayo makisama o maniwala rin sa pinaniniwalaan nila. At para gamitin natin itong panahong ito bilang isang oportunidad na tayo ay makapagpatotoo. Kahit man lamang maipakita natin yung pagbabago ng Diyos sa ating buhay, yung binago niyang buhay na ating taglay, ay yun ay ministeryo para sa Panginoon. So ito ay nakadepende sa iyong desisyon, sa iyong relasyon sa Diyos. Kung kaya mo na makibagay sa isang tao na walang alam tungkol sa kanyang ginagawa, na ito pala'y isang gawaing pagano, ay sabi nga ni Pablo, sa mga hintil, ako'y nag-asal ding hintil. Sa mga Hudyo, ako'y nag-asal ding Hudyo. Ibig sabihin, nakibagay ako. Kung mayroong hintil na kumakain ng bawal bilang Hudyo na masama sa akin yan. O at pagka ako hindi nakibagay sa kanya sa pagkain na yan, pagkain lang yan hindi naman masamang gawa yan O di kainin ko rin. O anong masama doon sa ang Diyos ang humuhusga sa aking puso? Isang kasi, ang mga Kristiyano sobrang dogmatic sa ibang area. Opo. Kasi sa ibang area naman, napakaluwag. Hindi sila consistent. Hindi consistent, parang masyado kang dogmatic sa Pasko. Pag nag-birthday ka naman, ay sobra ka namang invite dito, invite doon. Pareho din yun, di ba? Kasi yung Pasko, birthday lang ng iba. Ay, yung birthday mo, kaya okay lang. Di ba? Pag birthday pala at itinuturing mo na nakikibagay ka sa birthday ng Panginoong Jesucristo, kahit alam mo namang hindi yun ang tunay na kaarawan niya. Bakit? Hindi naman mahalaga yung araw na yun, totoong araw yun Ang mahalaga, mayroon kang isang araw na ginugol mo para sa Panginoong Jesucristo. Idigay mo ng araw na rin na iyon, na kunyari yun ang araw ng kapanganakan ni Jesus. Kahit alam mo namang hindi, dahil wala man nakakaalam Wala talaga nakakaalam. Okay lang, may pagdidiwang kung di mo nga alam. O at least, may isang araw na iyon namang ginugol para naman ang mga kapamilya mo na malayo sa'yo, laging hindi mo makontak, narito ngayon kasama mo at maibahagi mo.
kadalasan no, sa mga araw ng Pasko, diyan ako nagkakaroon ng pagkakataong makapag-Bible study. Kasi hindi pwede, sige, ako ang naganda eh. O, di ba? Wala Wala nga namang bago kayo kakain, hindi nyo ako pakinggan. O magpe-pray muna ako ha, walang kakain nang hindi nagpe-pray. O nahihiya, di ba? Oo. Kasi bahay mo yun eh. O di doon, nakakarinig sila ng salita ng Diyos. Ayaw mo bang gamitin yung opportunity na yon? Pababayaan mo na, lumipas ang isang araw na pwede naman pala ito, di ba? Pwede naman palang maganap na yung iyong kapatid na balasubas makinig sa iyo pansamantala. Di ba? At naroon din siya kahit galit sa iyo, ay hindi pwedeng hindi siya pupunta roon. Kahit medyo lasing O kahit medyo lasing, bagaya mo rin, di ba? Gitarahan mo. Oo. Bakit mo naman huhusgahan na hindi yan maging Kristiyano? Ikaw ba noon, hinusgahan ka ng Diyos? Na tapos ka na ako sa'yo. Di ba? O hinusgahan ka rin ba ng iba na hindi ka maging Kristiyano? Di ba? Ikaw nga rin, mag-iinom ka rin. Tapos ngayon, ang taas-taas ng pride mo. Ayaw mo na ngayong makibagay sa mga nagiinom. Oo. At yan ang problema sa mga masyadong feeling holy. Yung holier than thou. Nasanay na sila na kasi na parang, dapat ako'y ganito, dapat ako'y ganyan. Parang mayroon ng kahon yung galaw. Hindi na nakikisama, no? Oo, ayun na makisama. Marurumihan ako. Parang nagiging pariseyo na. Kasi yun na, yung mga modern Pharisee. Yun yung mga modern Pharisee na parang dahil kesyo sila iba at sila Kristiyano, ako'y mas banal. Nako, yung mga yan, kita mo ang pinagagagawa, Pero hindi nila alam, Pastor, hindi nga nila ginagawa yung bagay na yun na sa tingin nila ay nagkakasala sila. Pero yung pagiging judgmental nila. Mas masahol pa yun. Mas masahol pa. Kaya ang nangyayari tuloy, instead na yung mga hindi Kristiyano, ay mapalapit ang loob sa kanila bilang Kristiyano. Kasi mahusgahan tuloy na ganyan yung mga yan. Huwag kayo diyang makinig. Yung mga yan nga sobrang mapanghusga tapos pag tayo ay may mga ganyan na pagkamahal na araw, pawalisan pa yung mga bahay-bahay ng mga Katoliko. At sasabihin maniwala kayo, lalo mo namang sinusurot. Ikalang mo yung paniniwala nila. At least pansamantala, no? At paglipas nung na yon, dadahanin mo. Huwag mong biglain. Masasaktan sila. May Masasaktan. emosyon din. Oo, may emosyon din yung tao. Pwede bang sabihin mo yon nang hindi naman yung okasyon yun? Kasi sila'y, nangingilin, tapos gagalitan mo sila. Minsan, makakasalubong ng may dalang alak. Sabihin na naman, ano naman yan? Wala kang pakialam doon. Magiinom ka na naman. Ay naman. Ba't di mo una palipasin palampasin mo? Di ba? Anong pakialam mo doon sa buhay niya? Personal na buhay na niya. Minsan na may personal masyado. At hindi Nakikialam na sa buhay ng may buhay ang Kristiyano. Hindi igalang. Di ba? At ang interpretasyon po nila noon, Pastor, ay hindi ka hindi ka nagpapadama ng pag-ibig sa kanila. Kasi hindi naman nila naunawaan po. Kaya nga. Kaya, ayun nga, ang pakiramdam nila noon ay talagang ikaw ay mayroon kang bitterness sa kanila. Hindi okay ang ito anyay born again bakit ganun ang ugali nito? Galit sa amin. Ganun na magiging interpretation. Hindi naman nila naunawaan. Katulad din yung mga practicing lesbian, practicing gays. Di ba? Pag iyong pinersonal sila, ang mangyayari diyan, lalong lalayo. Yes po. Yung hindi mo na i-welcome sa church, no? Oo, parang bawal kayo dito, bakla ka. May mga ganong church na nakasarado ang pintuan pag nalamang tumboy, kung papasukin. Teka muna. Di ba? Baka mas masahol ka pa sa kasalanan niya kaysa sa yung kasalanan mo mas malaki pa. May tinatago sila. Baka nga kayo may kayo nga ipokrito Kayo na andyan sa loob ng church pero kayo nagkukunyaring banal. Pero ang totoo, hindi nyo inaamin na mas masahol pa nga kayo sa mga tagalabas. And usually, ganyan ang mga taong simbahan. Mas kasalanan pa sila kaysa doon sa mga taong hindi Kristiyano. Yan yung sabi po doon sa kanta na banal na aso, no? Santong kabayo. Yun. Kaya nga, nagiging karoon ng kantang ganun Totoo yun Na-observe kasi nila yun. Na may kabayong santo, nasa loob ng church kabayo. Diba? Santong kabayo. Tapos may aso, banal na aso. nagbabanal-banalan. Ano yung ugali ng aso? Diba? Marumi yun Marumi. Pero banal yan sa kanyang paningin. Kunyari, banal siya.
Ay, alam naman ng mga nasa paligid na aso siya. Mhm. Kaya banal na aso. Kaya ganito po, Pastor, yung yung mga Mm. sekta na hindi sila nagdiriwang ng Pasko, at dahil paniniwala nila, nagkakasala sila. Pero tingnan mo naman yung buhay nila. Mas masahol pa nga doon sa mga Katoliko eh. Opo, may mga immoral. Biro mo, mayroon pa nga mga napipreach eh. Mm. Pala may kalibin na iba. O kaya hindi naman kasal, nagsasama. Mm. O mayroong mga ganoon na leader sa church. O, ba? But pag sa iba, ang treatment mo, parang mas makasalanan sila sa'yo. Mm. Pero hindi mo nakikita kung ano yung kasalanan. Kaya nga dapat ganito eh. Mananagot tayo bawat isa sa ating sariling kasalanan sa Diyos. Eh. Tama. You cannot judge somebody Mhm. na ganito ka, wala ka ng pag-asa, ganyan ka na. I-judge mo muna sarili mo. You judge yourself before God. Yes. Sabi, Kasi baka mamaya mas masahol ka pa sa kanya eh. parang gatahilan ang Di ba? puwing. Gatahilan ang puwing mo, gatroso. Mhm. Ang puwing, ang muta ng ano mo, ang liit lang, no? Gasing ko. Ikaw naman pala, gatroso. Tapos sabi mo, alisin mo ang muta mo. Di ba? Hindi mo nakikita ang muta mo. Yan ay salita ng Panginoon, di ba? Opo. At against po si Jesus Christ talaga doon sa mga judge, Mm. yung mga hypocrites. No? Let's judge with right judgment. Yes. Yung right judgment ay yung ginagamit mo ang salita ng Diyos at yung isinasaway mo, hindi ka naman din gumagawa ng Yes. kung yung ginagawa niya. Pero kung yung ginagawa niya, mas masahol pa ang ginagawa mo, you have no rights to judge. Kasi yung sukatan mo, yun din ipanukat sa'yo eh. Diba? Sabi yung damot niyan, pero ikaw nga, sobrang damot mo pa nga kaysa sa kanya eh. Diba? Kaya po, Pastor, pala napakahalaga po na yung integrity ng buhay ng isang Kristiyano, no? Na hindi nakikita ng mga unbeliever. Yung buhay nila. Kaya nga dapat tayo, individually, magsuri kayo. Magsuri tayo ng ating sarili. At kung inaakala mo na yung iyong kapwa ay nagkakasala, Mhm. ng pareho mo ring ginagawa, huwag mo kang mapuri. Huwag kang na parang banal mo. Kasi ipokrito ka. Huwag magnakaw. Ikaw nga, nagnanakaw ka rin eh. Mas malaki pa nga ang iyo eh. Ninanakaw. Itong isa, ninanakaw lang niya panahon. Mhm. Ikaw, ninanakaw mo lahat. Pera, di ba? Opportunity. So, ang ating gawin is we search our own standing before God, Mhm. and let's not be hypocrites. When you teach something, be sure that you are also doing that. You are also adhering to what you teach, so that you will not be judged by God. Mhm. So, pwede tayong mag-judge sa tamang judgment. Kung tama talaga. Mhm. Una, talagang unbiblical yung practices at ikaw naman hindi rin naniniwala sa ganon. Mhm. At may ginagawa siya na hindi mo naman ginagawa. O ay pwede yun. Pero kung gumagawa ka rin noon, teka muna. Linisin mo muna ang sarili mong bahay. Yun ang sinasabi. Sabi nga ng harap mo, linis mo. Oo. Kung linisin yung harap ng iba. Sasabihin, ang dumi dyan sa ano. O, di ba? Yung iyo nga, dumi, di ba? Diba? Sa bako. Dumi ng aso mo, dampot mo. Di ba? Hindi pwedeng dumi ng iba. Ipaako mo sa iba. Di ba? Pero let's be always searching, and let's be always faithful to God in our relationship. Talaga. Dapat tayo magsuri. So that we don't judge others based on externals din. Oo po. Na yun din i-judge natin, yun din naman ang ating ginagawa. Baka tayo ay mahukuman ng Diyos. Na tayo rin pala ganun din. Reveal na mas masahol ka pa pala. Mas nakakahiya yun, di ba? Mhm. Mas masahol ka pa nga pala. Kaya, ayun. Christian liberty ang practice natin when it comes to celebrating. We practice Christian liberty. Sabi nga ni Pablo, ay ang araw na ito ay sa iba, special sa kanya, sa iyo, ordinaryo. Huwag mo siyang husgahan. Para sa kanya, special ito eh. Para sa iyo, ordinaryo lang. O huwag mo siyang ipapaniwalain na ordinaryo lang ito. Special nga to sa akin eh. Marunong ka pa nga sa akin, di ba? So, kung special yung araw na iyon, sa kanya yun.
Di ba? Kasi desisyon niya yun na ituring na espesyal yung araw na gusto niyang ituring na espesyal. Araw lang yun eh. Bakit iyo bang araw yun? Eh, itong araw na ito sa Panginoon para sa akin, eh, espesyal. Ay, hindi, sa akin to, ordinaryo lang eh. Oh, bakit ka makikialam sa aking araw? Sa pagtingin ko sa araw na ito. Sa pagkain na lang, pagkain. Huwag kang kumain yan. Marunong ka pa. Gusto ko Ay, gusto ko eh. Di ba? Kaya nga hindi mo musgan minsan yung asawa mo. O ikaw, hindi ka musgan ng asawa mo, bawal sa iyo, di ba? Kumain ka pa rin ng balot. Ay, gusto ko eh. Masarap eh. Masarap eh. O, di ba? Kaya bang pigilan ka ng asawa mo? Hindi. Di ba? Ganun yan eh. May liberty tayo eh. Ikaw yung may pananagutan. Kung mamatay ka, di ikaw ang may kasalanan. Di ba? Kumain ka ng balot kahit bawal eh. O, hindi naman pwedeng panagutan ng asawa mo yung aksyon mo. Di ba? Sarili talaga. Sarili mo. Sa mga bagay na panandalian, sa mga bagay na gray, at ito'y nakasalalay sa desisyon ng tao, at walang malinaw sa salita ng Diyos na bawal ito o pwede ito, ay hindi mo dapat husgahan siya doon. Kasi, kung ginagawa niya yun para sa kaluwalhatian ng Diyos, anong pakialam mo sa kanya? Magkakasala ka pa sa Panginoon dahil ginagawa niya yun para sa Panginoon, tapos ikaw, sasawayin mo siya. Huwag mong gawin yan. Hinahadlangan mo pa siya sa pagpupuri sa Panginoon. Di ba? Yun ang gusto niya eh. Maliban na lang kung explicitly, talagang makikita natin na talagang sinsay o salungat. Halimbawa ay yung pagdadamit na ng maiksi. Di ba? Wala nang decency. Hindi mo pwedeng sabihin, malaya ako. Sige, magubot-ubot ka, malaya ka. Kakatisod ka sa iba. Oo, kakatisod ka, di ba? Hindi pwede yon. Kung malinaw naman na hindi na talaga lumalampas na sa pamantayan ng kahit ng lipunan, wag namang ganun. And even the scripture, Pastor, malinaw na sinasabi ron yung na nagkukos ka talaga ng kasalanan. Yung mga ganong action. No? At ayun, sasabihin ng iba ay katulad niya, yung pagsusuot ng yung mga tao dyan, suggestive na mga kasuotan. Ang pagiging bastos nasa tumitingin niya yan. Hindi nga. Hindi mo pwedeng sabihin na nasa tumitingin dahil kahit iba ang tumingin bastos pa rin. Oo, lahat talaga. Lahat ay bastos na eh. Wala namang matino na sasabihin sa yung okay lang yung nakasuot ka na lang ng bra na lang sa public places, di ba? Iangkop mo naman ang iyong damit sa okasyon. Kung naglalakad ka sa kalsada, wag namang isang piraso na lang yon. Sa beach, pwede. Beach yun eh. Alangan namang magdamit ka ng nakabalot na balot ka sa beach. Malulunod ka. Kaya nga nagdadamit ng manipis sa beach para wag malunod. May purpose kasi yung damit eh. Magdamit ka ng pantalon mo na maong. Bigat nun. Okay, bigat nun. Baka lulutang-lutang na lang isang araw. Isang oras yan, nandiyan ka na. Athlete. O ba't mo husgan yung athlete? Napakaano naman ng athlete na yan? Ang damit, ang iksi. Naman kaya nga athlete eh. Makakatakbo ba yan na ang shorts na yung sumasabit-sabit sa hangin? Oo. Kaya nakagaw na yung athlete. Oo. Pero yung nakagawn yung athlete. Yung athlete. Pangyari athlete. Nakagawn. Hindi nga pwede. Athlete nga yan eh. Paul Volter. Dapat yan talaga. Sobrang manipis. Gymnast. Langan namang iyan ay magsuot ng runner, marathoner. Langan magsuot siya ng kaya nga, huwag maghusga. Kung tama naman sa okasyon, ba't naman nahusga mo? Ikaw lang may isip na masama. Okasyon nga yun para doon di ba? Kung ayaw mo, di huwag ka doong humalo. Huwag kang manood. Huwag na lang. Huwag na lang. Ikaw ang nagkakasala, sila hindi kung ikaw ay nagkakasala, at sila naging dahilan ng pagkakasala mo, lumayo ka. Kasi, lumayo na lang. huwag ka nang manood. Kaya, hindi ibig sabihin ay, dahil ang pananaw mo'y iba, pasunurin mo yung iba sa pananaw mo at silang mag-adjust. Ikaw ang mag-adjust. Well, ang pinag-uusapan po natin, Pastor, yung sa mga gray areas, po? Mga gray areas lang. Sa gray areas. Kasi pagka yung clear cut scene sa Bible, hindi na natin pwedeng sabihin. Hindi na. Hindi na pwedeng sabihin, bahala kayo. Ito gusto ko, hindi. Ang sinasabi natin, kung ano yung hindi malinaw na sinasabi ng Biblia. Hindi malinaw yung pagkain, di ba, na bawal ito, Diba? Yes po. Di wag mong pagbawalan siya. Halimbawa, isang halimbawa na extreme nito extreme. Kung sa iba baka matisod Halimbawa, may patay
pastor ako, namatay lola ko. Ngayon, sa pamilya, ako lang Christian. Mhm. Siyempre, ipapasok nila yon sa, hindi naman pwede ako manalo sa kanila. Dahil marami sila. Lalo namang matitisod sila kung pilitin ko silang, wag nang ipasok. Sa ano yan, Mag-isa ka simbahan. lang italo. Mag-isa lang ako. Di ngayon, anong gagawin ko? Ngayon, masama ba na ako'y pumunta roon para tumulong sa loob ng simbahan para asikasuhin yung lola ko? Masama bang mag-picture taking ako doon? Sa aking pananaw, hindi masama. Kaya kahit alam nilang pastor ako, ginagampanan ko yung role ko kasi ako lang eh. Ano pa? Ako lang may kakayahan din na magkaroon ng remembrance ang lola ko. Diba? So, ako yung nag-picture taking. Ako yung lumalapit sa altar para picturean ang lola ko. Eh ano kung nandyan yung Kristo niyo? Hindi naman yan tunay na Kristo eh. Opo. Kasi bakit? Sa pananaw ko, mas masigit na mabuti na ako'y maglingkod sa aking mga kapamilya dahil alam nilang ako lang ang makakagawa noon kaysa doon sa pananaw ko lang ang mahalaga. Opo. Meron. Hindi naman nila alam yun eh. Alam ba nilang masama sa pastor yun? Tama. Ako lang ang may alam na kung may nakakaalam na iba, husgan ako wala namang iba nakakaalam eh, na masama yun. Kasi yung lugar namin is sarado, kandado, katoliko. O, di ba? Minsan, yung kapwa mga pang-Kristiyano ang nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba eh. Totoo. Ay, yung iba, wala namang masamang iniisip. Ikaw, ba't ka ganun, ganyan ka, ganyan? Teka, bakit? Kasi pumasok ka doon. Bakit? Ano bang masama doon? Kasi di ba dapat Kristiyano na tayo? Di ba dapat ganito? Dapat di ka papasok? Bakit? Ano bang masama doon? Eh sabi nga ni Pablo, yung mga demonyo, di naman totoo yan eh. Di ba? O kung kumain ka ng pagkain inandog sa demonyo, pwede kainin mo, hindi mo totoo yung demonyo. Opo. Di ba? May Diyos-Diyosan. Hindi man totoo yung Diyos-Diyosan eh. Yung demonyo naman, di pag kinain mo yung iniain sa Diyos-Diyosan eh, magiging makasalanan ka eh. Ay pagpasalamat mo sa Panginoon at santabi mo yung demonyo at yung Diyos-Diyosan. pagkain. Linis sa Panginoon, salamat sa pagkain itong inialay sa Diyos-Diyosan. Dahil alam ko namang yung Diyos-Diyosan iyan eh, walang kabuluhan. Walang kabuluhan yung ginawa nila. Inindisyon na ng Oh, Panginoon. yun ang pinalinis sa Panginoon, linisin mo ito. Wala na. Talasik Huwag mong sabihan ng banal na dugo, dudumi. Oo. Yung iba kasi, panlinis, banal na dugo. Mali yun. Hindi naman yung panlinis ng pagkain, banal na dugo. Ang dugo, ang simbolo ng buhay ni Jesus na siyang naging panlinis sa ating kasalanan. And yung Hindi, blood. minsan pagkain naman ang pinapalinis eh. Minsan kotse. Di ba? Sabi, o Panginoon, lukuban mo ito ng banal mong dugo. Nabundol ka. Hindi makikita ang daan noon lagi, di ba? Kasi pula ang dugo eh. Babalutan mo yung kotse mo. Minsan bahay. Yun yung mga, tawag doon ay mga extreme na mga pananalita o parang mystical. Mystical na pananaw. Nakala yung dugo mismo na literal na dugo ang naglilinis. Nililiteral mo, di lalong dumumi ito. Wala naman pong mystical power yung Yung dugo. Kasi yun ang naging controversy kay MacArthur nung sumulat siya, not by the blood. Not by the blood, but by the sacrifice. Yun naman talaga po. Oo, hindi yung blood itself na parang akala yung dugo daw, buhay-buhay pa daw, gumagalaw-galaw eh. Tapos daw may mga nakahukay daw doon sa tapat daw ng pinagpakuan ni Kristo, ng bahid ng dugo. Na nang kanila daw i-check, wala daw Grabe. wala daw, sabi-sabi lang naman yun eh. Ginawa ng Wala daw, type, ibang klase daw dugo. Buhay pa daw talagang dugo, walang type. Eh di hindi tao yun. Hindi yung kay Kristo. Hindi tunay na naging Oh, hindi ito tunay na dugo ng tao. Hindi yung kay Kristo kasi ang dugo ng Panginoon Kristo, tunay na dugo ng tao. Kung ano ang type ng blood ni Maria, yun din ang type ng blood ni Jesus kasi galing siya sa flesh kay Mary. Magmamana siya talaga ng blood type mula kay Mary. Hindi yung dugo ng, may dugo ba ang Diyos? Wala. Paano nagkadugo ang Diyos? Hindi na siya Diyos. Dugo yun bilang tao ni Kristo. Hindi po dugo ng Hindi Diyos yung yun. dugo ng Diyos. Dugo yun ng tao bilang si Kristo, tunay na tao. Pero si Kristo bilang Diyos, hindi siya dinudugo. Espiritu siya, di ba? Nung hindi pa siya nagkatawang tao. Saka walang laman at buto ang walang laman at buto at dugo ang Diyos. Espiritu siya. Kaya lang tao si Kristo, kaya nagkaroon. Kaya nga may dalawa siyang persona. Ay dalawang kalikasan. Na may naalala kasi po, Pastor. One time, nung nandun pa kami sa province, sa Quezon, si Mrs. at saka yung isa kong kapatid. Kasi doon sa bahay namin, sa unahan, mayroon pong
mayroong tinatawag na yung Station of the Cross. Mm. Mataas yun. Yung mga malalaking ano, may centurion pa na inukit Mm. talaga. Mayroong Kristo doon sa taas na nakalipang ganyan. Mm. Nagpa-picture sila doon, nag-jogging kasi sila. Nagpa-picture yung dalawa. Ay, pinost niya sa Facebook. May nag-comment. Yun yung mabababaw. Oh, sabi, Pakialam ko dun sa nag-picture lang eh. Anong sabi nung sabi nung, ay, mababaw? sis, hindi ka na dapat nag-ano dyan, yan ay masama. Yun. Sa ano, kay Satanas yan. Kay Satanas yung picture. Ba't ka nagpa-picture kay Satanas? Natawa ako yun. Member din ang church yun namin. Eh kami nga eh. Ako nagpabunot ng ngipin sa Quiapo. Saan? Sa malapit sa Recto. Eh siyempre ako magpapabunot. Eh ako rin ang driver. Paano makapagpabunot? Walang traffic. Walang parking. Eh ikot na kami ng ikot. Hapon na, wala pa na maparkingan. Sabi ko, punta tayo sa simbahan. Magbayad ka ng parking. Di ba? Kasi wala tayong maparkingan eh. Babayaran ko naman, di ba? Anong pakialam ko sa Diyos-Diyosan nila? Tama. O, di nagbayad ako ng parking. Nakapasa ko, kala si Simba. Si Mrs. pumasok sa simbahan. Sabi ko, manalangin ka dyan. Di ba? Anong gagawin mo? Di ba? O, nag-pray siya. Pero hindi doon sa ribulto. Habang siya nasa loob ng simbahan, ng prayer na, Panginoon, iligtas mo po itong mga debotong ito. O, anong masama doon? Opo. Di ba? Pero kung may makakita sa amin, na pumasok kami roon, ano sasabihin? Sabihin, ay, Naku, si pastor, nagbalik Oo. katoliko. Naku, nagrumano na. nagrumano na. Di ba? So, husgahan ka. Kasi nga ang tao mapanghusga eh. Hindi alam ang motibo ng kapwa-tao, ba't niya ginagawa yon? Kaya dapat bawas-bawasan ng panghusga. O, di ba? Ang ginawa pa niya, bumili siya ng ostya. Eh, walang mabiling ostya doon dahil, di ba? Gagamitin din sa church. Eh, ano ngayon kung ano yung pinanggalingan ng ostya? Yung ba ay makasalanan na dahil yung tindahang yun galing sa PCBS din eh. Opo. O, di ba? Anong masama doon sa PCBS na dinala mo rin doon sa simbahan yung tinda mo na pareho lang naman ang content? Mystical kasi yung iba eh. Ano ko, yung ostya dapat bilhin iyan doon kay Amy Domingo kasi may visa. May visa yung ostan niya. Mahiling power. Kung may healing power yun, doon ka bumili. Tsaka yung mumpo, doon ka bumili. Ginawa pang negosyo, yung mystical pa. So, mali. Talaga. O di, nung matapos na akong makapagpabunot, dinaanan ko si Mrs. Ano, kumusta? May nakakita ba sa'yo? Wala. O di, binayaran ko yung aking parking. Di ba? O, 100. O bakit? Meron pa bang uhusgana? Ano ba ang layunin? Di ba? Ay kung hindi ako makapagpabunot, hindi ako makapag-preach kinabukasan. Sunday. O, di ba? O, sakit. Ngipin ko. So, ang purpose ng tao, ang pinakamahalaga, pag walang malinaw na biblical regulation sa isang bagay na gagawin mo, hindi naman sinabing bawal kang magparking sa simbahan ng Katoliko. Di ba? Meron bang biblical mandate na masama na ang isang tao pag siya ay tumuntong sa isang simbahan ng hindi Kristiyano? Masama na. Masama na ba yun? Hindi. Nagkasala na. Eh, yung iba naman, sobrang holier than thou, hindi man lang dumadaan doon sa gilid ng simbahang Katoliko kasi iyay sa demonyo. Eh, baka mas demonyo ka pa No. kaysa doon sa mga nasa loob. Di ba? That's the problem with Christianity. Ang tawag natin dyan is hypocritical religiosity. Parang Religious ka, pero hypocrite ka. hypocrite. Parang sabi ng iba, pietism. Yung ganun. Pietism. Pietism. Isa po pastor, yung ano, yun. Di ba po, yung pera na Hmm. natatanggap natin, eh, galing din naman sa ano yan eh. Kung hindi natin alam yung pinanggalingan yan, baka yan ay No. rakot pa rin. Oh, alam mo ba yung isinukli sa iyo? Yung galing sa flood control. Kaya nga. Alam mo ba yun? Di ba? O baka yung iyong, di ba, bumili ka sa SM, tapos sinuklian ka. O, alam mo ba kung saan galing yung sukli? Na yun ay ibinili pala ni Kuan, Diskaya. Di ba, galing pala kay Diskaya, yung sukli sa'yo. O. Kaya dyan po sa bagay na yun. Kaya mga bagay, yung pera, hindi yan masama. Hindi yan masama, yung pera. Ang masama, Yung motive. yung paggamit mo ng pera. At motibo mo kung ba't gusto mo ng pera. Yung pera mismo, wala naman yan eh. Tawag yan, amoral yan eh. Amoral eh. Walang moralidad dyan. Walang bawal dyan. Ang bawal, yung dinidiyos mo na yun. At yun na ang nagko-command sa'yo. Yun.
Di ba? At yun ang nagsishape ng iyong values. At yun na rin ang nagdidikta sa kung ano yung iyong pananaw sa buhay at kung anong gagawin mo. At ang ginagawa mo doon sa pera mo ay mga bagay na makasalanan. Yun yung nagdadrive sa'yo, yung perang yan nagdadrive sa'yo para magsugal. Para, kumbaga, manlait ng kapwa mo. Yun na ang masama. Pero kung yung pera ginagamit po para sa gawain ng Panginoon, walang masamang pera. Ang masama ay yung tao na gumagamit ng pera, yung motibo niya. Yun ang naging dahilan para sumama ang tao. Pag yung pera ay ano yun, means din ng Panginoon. Means ng Diyos yun. Kaya nga ang Panginoon ay may treasurer di ba? Si Judas. Di ba? Kaya, Si Judas talaga. si Judas talaga, nasilaw sa pera. Yun ang love of Oo. money. Pero yung pera, hindi masama, di ba? Kaya nga, sabi ng Panginoon Kristo, o Judas, ikaw ang treasurer. Eh kung masama ang pera, di walang treasurer. Oh. Pastor, applied pala kay Judas yung the love of money is the Yun nga, apply sa kanya. Apply na apply. Kasi kita mo sabi nga ni John, Oh. di ba alam na alam nila pero hindi nila sinasaway kasi nahihiya sila sa Panginoon eh. Parang yun nga yung pakikisama. Pakikisama na lang kasi sabi ni John, merong pumasok na babae sa bahay kung saan in-invite ang Panginoon, si Simon na Pariseo. Biglang pumasok yung babaeng makasalanan. Tapos ibinuhos yung laman ng mamahaling nardo, yung pabangong mamahalin nardo, na binasag yung pabango at ibinuhos yung laman. Ay sabi ni Judas, sabi niya, ba't inaksayan nyo? Dapat sana, ibinenta yan at yung pinagbentahan, ibinigay sa mga duka. Sabi ni Juan, kunyari lang yan si Judas, sa totoo, ninanakaw niya ang kabangyaman. Alam na rin ni John. Pero ba't hindi sinusumbong sa Panginoon? Alam din ni John, alam din ng Panginoon. Kaya kita mo, ang Panginoon Kristo, ginawa pa rin treasurer kahit masama. Pero si John po, kursentidor eh. Wala tayong magagawa. Takot din siya sa Panginoon. Parang ganito yan eh. Leadership ng Panginoon eh. Pag sinabi niya, parang sinabi, Panginoon, di mo ba alam yan? Oh. Alam mo namang all-knowing ka. Oh. So, hindi yon. Hindi siya konsentidor. May faith siya na all-knowing si Jesus. Ikaw naman. Kaya depende sa pananaw mo, sa interpretasyon mo. Mali pala. Hindi konsentidor. Kasi alam niya na alam ng Panginoon. Hindi na kailangan sabihin. At siguro, ang naisip talaga, hindi lang siguro, ito ang iniisip ni John, bahala ang Panginoon mag-rebuke niya. Alam naman niya yan eh. Kaysa pangunahan ko siya. At saka, siyempre, si John ay takot din. Takot din na isumbong. Malay mo kung tirahin siya ni Judas, di ba? Alam niyang masama si Judas eh. Di ba? Baka siya isiraan sa Panginoong Jesucristo. Di ba? Alam mo naman niya hindi maniniwala. Ayaw na lang niya ng gulo. Minsan may mga panahon na magtimpi na lang tayo. Kasi para wag na lang gumulo. At para matupad ang nasa kasulatan. Di ba? Di ba kasi, alam din ni Juan na makasulat yun. Na may isang magkakanulo. O di sabi ni Juan, ito yung katuparan ng hula. Di ba? Hayaan ko ito. Kasi kung sasawayin ko, hindi matutupad yung hula. O talagang matalino si Juan. Si Juan laging bida eh. Di ba? Minsan lang si Pedro. Oo. Diba? Laging si Juan ang magaling. Siya din ang tamad, siya din ang luwan. Diba? Laging siya ang bida sa kwento. Tama. Si Pedro at si Juan. Diba? Kasi si Juan ang pinakamamahal na alagad. Kaya bida rin siya. Diba? Siguro, Pastor, wala na po. Kung wala nang tanong, kung wala nang at may tanong ba? May tanong po dito. Okay. Noong time ng Apostolic Church, kay kay Roland. Noong time ng Apostolic Church po ba may ganyan na ding celebration? Wala pa. 221 AD lang nagkaroon. Nung ideklara ni Justus na ang birthday ni Jesus daw, di umano ay December 25. Pero winter solstice siya, no? Winter solstice, yung paghihiwalay ng spring at saka ng winter. So, matatapos ng winter, so inano ni Justus na birth ng sun o paglitaw uli ng araw, kanyang ginawang selebrasyon naman din ng paglitaw din ng anak ng Diyos, ng araw ng ng tawag doon, Son of Righteousness, araw ng katuwiran. Yun yung kanyang may pagka siya, mystical. Si Justus. Kasi Christian, Roman Catholic na kasi ang religion. Hindi pa pala. Ito isang kasi 313 AD lang eh.
Yung kay kay Constantine. So hindi pa ito. So ibig sabihin it is a Christian bishop. Pero not apostolic na anymore. Kasi ang apostolic time or era ay natapos naman nang mamatay si John. Tapos sumunod na patristic. Kasi apostolic period ay yung panahon ng apostol. Kaya yung tanong niya na ng panahon ba ng apostol, meron na wala. Nung patristic maaari kasi mga church fathers. So 221 AD most probably talagang alam ba ninyo na noong 200 nung pagkamatay ni John ay meron ng Bible school, dalawa na. Yung Church of Antioch o Antiochian School of Theology nila John Chrysostom at yung kay Origen na church na school doon sa Alexandrian, Egypt, School of Alexandria. Yan ay theological school. So, well established na noon ang theology during that time. Mayroon ng hermeneutic, kaya lang ang kay Origen dito sa Alexandrian School of Theology ay yung ang kanila is hindi literalistic. Yung sabi mo kanina na allegorical ang interpretation. Ang interpretation nila Origen, ang araw doon sa Genesis, yun ang mga church leaders, di ba? Grabe. Tapos ang buwan, emperor. Yun. Ginagawa nilang ibang meaning other than the literal meaning. Yun yung allegorical interpretation of the Bible. Hindi nililiteral. Puro parang may hidden spiritual meaning. Parang mystical. Ganon. Pero sa School of Antioch, sa Antiochian School, especially nung time nila John Chrysostom, noon nila in-employ yung literal grammatical interpretation. Literal historical. Yung grammatical hindi po masyado. Kasi wala namang problem sa grammar during that time. Kasi kukunti pa lang naman ang period o panahon na lumipas para mag-iba ang meaning ng language. Hindi pa ganun kalaki ang mga ipinagbabago ng pakahulugan sa bawat salita. Hindi tulad sa panahon ngayon. Yung salita noon, iba na ngayon talaga. Kaya kailangan na yung employment ng grammatical method, yung etymological study of every word sa scriptures, pati yung grammar. Mahalaga yan sa pag-intindi ng tama o tumpak sa mga talata ng Biblia. Kaya ang Alexandrian School sa Egypt, yun ang talagang kaya nga minsan sobrang literalistic na hindi yung literal lang na basta literal, kundi talagang ginagawa. Like yung ng kanyang nagpa-castrate. Although debatable, no? Pero yun ay isang issue noon na si Origen. Literal. Si Origen ba yun? Oo. Opo. Literal siya na nagpakapon. Kinapon niya ang sarili niya, ayon sa kwento, no? Para wag na siya magkasala. Kasi literalistic, sabi doon na, yung namang allegorical, ginagawang literal, baligtad. Ang literal na allegorize. Yung sabi ng Panginoon, kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala, dukitin mo itapon. Kung ang isang kamay mo, putulin mo itapon. Siguro, yun ang kanyang sanhi ng pagkakasala. Naisip niya, putulin ko, itapon. Kakaroon siya ng sexual urge. Yun. Kaya, that's a problem. Problem of employing faulty hermeneutical principles. Nakakatakot. Alam mo ba na may isa lang ito? Nalulungkot ako kasi mayroon akong isang kakilala na nasa maling interpretasyon ng scriptures. Yung mga prosperity gospel, yung sabi nila na pagka ikay walang kasalanan, pagka ikay tapat sa Diyos, pagpapalain ka, tapat kang mag-tithes, i-bless ka, i-multiply ang iyong finances. So itong taong ito, well-meaning na naniwala doon. Just, ito lang, nakaraan ay pinutol niya ang sarili niyang buhay. Dahil sobra siyang na-depress. Dahil nasa turo na, bakit ka may sakit? Siguro mayroon pang kasalanan kang itinatago sa Diyos. So, kailangan mong mag-renounce ng mga kasalanan mo, yung ka. So, ilang taon na siya ay nasa ganitong katuruan na faulty. Kaya sinasabi ko, ang point ko rito, ay yung maling pag-unawa sa Bible, sumisira ng buhay yan. To the point na pwedeng maging sanhi ng pagpapatiwakal. At dahil nga siya ay depressed, akala niya may kasalanan siya, akala niya mayroong pang mga sumpa sa kanyang pamilya. Just recently, dinalaw namin siya.
At nakausap ko pa siya. At ang sabi nga niya, gusto niya na magstay daw sa church. Yun. Kasi siya daw ay dadalhin na sa National Mental Hospital. Talagang kailangan na. Ako naman sabi ko, sige, welcome naman kayo. Pero hinihintay ko sila na sila ang mag-decide. Mahirap naman akong kukuha di ba? So di na sa akin ang ano. So hinihintay ko lang silang mag-decide at magsabi na, pastor, pwede na bang pumunta diyan sa church at tumira? Talaga may ganun kaming usapan na willing ako. Basta sige, kung anong desisyon niyo. So after 2 weeks, yun, nagpatiwakal. At ang ugat ay yung maling katuruan na pagka ikaw ay walang tinatago sa Diyos na kasalanan, gagaling ka, yayaman ka. At yung pananampalataya mo, ang basihan ay yung pagbibigay mo. Yun, nakakaawa. Nabiktima siya ng isang prosperity gospel, Pentecostal charismatic church. Kinain po siya nung Kinain siya ng theology na mali. At siya nawala sa sarili dahil inaakala niya na baka nga siya mayroong demonyo. Yun ang maaaring iniisip niya na ako'y may evil spirit. Ay, ilang beses na rin niya na tinangka. Nung mga nasa ibang bansa pa siya, umuwi siya dahil nag-ano sa sarili. Sinasaktan ang sarili. Kaya napakabigat. Para sa akin nun, napaka-necessary yung ganitong ministry na itinutuwid natin yung mali. Kasi nga, buhay ang katumbas. Pag may mali kang katuruan, mali ang interpretasyon, maaaring buhay mo ang kapalit. Diba? yung practice pa lang po dito sa lupa, no? Hindi na talaga Ano? application niya. Oo, talaga, oo. Magpapakamatay. Kasi wrong interpretation will lead to wrong application. Kaya yung iba ang lakas ng loob ng ibang Kristiyano kasi, bakit? Kasi ako na may anak ng Diyos eh. O minsan yung pagiging anak ng Diyos, inilalapat doon sa pakikipag-usap na parang walang galang na sa mga namumuno. Di ba? Ako na may anak ng Diyos eh. Sino ka ba? Mayor ka lang. Di ba? Hindi na ginagalang yung mga nakakausap na hindi Kristiyano. Akala niya masigit siya ang estado sa lipunan. Mayaman ako kasi ako'y anak ng hari. Samantala yung mga Christian po noon sa Romans 13, inutusan ni Pablo, no? Nakapagpasakop. Pasakop sa mga namumuno sa pamayanan, sa gobyerno. Ay dahil doon sa kakulangan ng tamang interpretasyon o kawalan ng abilidad na maunawaan sa tamang paraan ang salita ng Diyos, ay inia-apply nila sa maling pamamaraan dahil nga mali ang pagkaunawa. At dahil doon ay natuturingan talaga tayo ng mga walang respeto sa mga namumuno, tayo ay parang, anong tawag noon? Mapangarapin, tayo ilusyonado, nasisiraan minsan ng ulo, kasi ina-apply natin yung spiritual sa practical, sa physical. Walang makakatalo sa akin na demonyo. Kaya tumatalon kahit mataas. Patay. Patay, pagbagsak. Yung tulad sa Appalachia ba yun sa US? Na yung ahas, yung Opo, yung mga pastor na ang kanilang paniniwala, pag kahit sila kagatin, di sila mamamatay. So meron ako napanood na ganun nga, na yun daw pagka ikaw ay may lakas ang faith, kahit nakagating ka ng rattlesnake, o kahit ng anong cobra, hindi ka tatablan. Ay di may hawak-hawak silang ahas para i-demonstrate yung faith. Kasi pag may faith ka, ang makakahawak ka sa ahas, ibinibigay. Ay yung isang pastor, natuklaw, dito pa naman sa may tenga, didugo. Nag-ano siya na, wala nang nangyayari. Yung pala nangingisay na. Patay. Dahil sa, anong tawag doon, ay hyper faith. Hindi na siya normal na faith. Yung hyper faith, wala na sa katotohanan. Wala sa lugar talaga. Wala sa lugar. Wala na sa tamang pananampalataya. Faith in faith. Hindi na faith in God. Faith in faith. Faith in your own faith. Kaso, yung faith in your own faith, fatal. Fatal, pwedeng makamatay. Kasi naniniwala ka, hindi ka makakalipad ka, tumalong ka. Hindi naman yan sinasabi ng salita ng Diyos eh. Na magkakaroon ka ng kakayahan na extraordinaryo pag ikaw ay may faith. Hindi kasali yan. Hindi ka ililigtas ng Diyos sa mga panganib kung talagang sasadyain mo na ipanganib ang buhay mo. Alam mo, nang malakas ang dagat, ako'y may faith eh. I have faith in my faith, and I believe that my faith will save me.
O yun. Nasilig, nalunod. Tapos, ayun, katulad noon, mayroong naglangoy, malakas ang dagat. Ngayon, hinahanap sa real. Sa real po. O, siguro, may faith siya sa kanyang sarili. Bakit? Kaya ko to. Kaya mo ba akong husgahan? Ito ang faith ko. O, nilangoy. Yun, wala. Nagaw ng dagat. O. Kaya, it's dangerous to have faith in your own faith. Faith is according to the Word of God. Pag hindi sinabi ng Diyos, huwag mong gawin. Huwag kang mapangahas. Mapangahas. At hahamunin mo pa ang Diyos na, ako, iligtas mo kasi sinabi mo na basta ako may faith, mapapatulong ko itong bundok sa dagat eh. Ay kahit gawin mo, kahit gano'ng kalakas ang faith mo, hindi mo patalon yan. Subukan mo. Wala pang nakapagpatalon ng dagat, ng bundok sa dagat. Sana yung mga apostles po noon nagawa nila. Ay, hindi rin nga. Kasi hindi yun literal. Figurative language yun. Figurative. Yun ay hyperbole. Mhm. Hyperbolic. Ay ginagawang literal. Kaya it's very important to understand that the Bible is filled with hyperbolic languages. Extreme exaggeration. Parang ginagawa nila. Ini-exaggerate. Just to point out something that God is able to do, diba? According to what He is willing to do. Hindi yung according to what you want to do. You want Him to do, but it's according to His will. Hindi ibig sabihin, basta sabihin mo, ay kaya ng Diyos, gagawin niya pag gusto mo lang. Hindi. It is according to His will. Not your will. Kaya nga, thy will be done. Mhm. Hindi yung my will be done. As long as I have faith, my will be done. Hindi. Hindi ganoon. Thy will be done. Even if you have faith, still the will of God. Yes. Kala kasi nila, lahat ng gusto nila, basta may faith, positively. Diba po? Kami siya sinasaway ang ulan. Diba? Di naman tumitila. Sasaway ang alon. Parang ang Panginoong Jesucristo na ang labas. Diba? Hyper. Pumayapak. Parang si Gloria Copeland, 'di ba? Sabi ni Gloria Copeland, nakita daw niya yung parang ipo-ipo. Ipo-ipo. Kapag nakasakay siya, sabi daw niya, in Jesus name, dissipate. Bigla daw yung ipo-ipo, doon nawala. O nung magkasakit siya, patay. Ba't nga yung sakit mo, hindi mo nasaway? Kaya mo palang sawayin yung ipo-ipo. Limited lang. Hindi totoo na ikaw talaga ay may kapangyarihan. Minsan ay, ang tawag doon, nagpipretend na lang na nangyari ang isang bagay para mapabilib yung nakikinig. Pero hindi naman pala totoo. Hindi totoo. Imbento na lang. Napakaraming imbento sa mga patotoo sa Kristiyano. Opo. Wala namang ebidensya. Sabi, wala akong ulam. Bigla na lang, nag-pray ako, Lord, bigyan mo kami ng ulam. Pagdating na daw niya dun sa bahay, may nakasabit na daw na plastic ng bangos. Yung pala may nag-iwan. At yung pala yung nag-order. Inuna lang yung order doon. Hindi niya sinabing umorder siya. Pinutol. Nagsinungaling. Para, wow, sikat na naman si sister. Diba? Napakatindi ng faith mo. Nag-pray ka lang, nagkaisda ka na. Ay, mga kapatid. Pinuputol ba yung proseso para lang mapahanga? Ang na doon, para mapapaniwalang, Kristiyano ako. Mhm. Oo, tunay ang faith ko. Kasi may nangyayaring ganito. Hindi dapat ganoon. Dapat realistic ka. Totoo ba talaga? At kung totoo, may ebidensya ba? Hindi ganun salita lang. Oo. Kung totoo kasi, hindi salita lang. May picture, may papel, may dokumento. Hindi pwedeng ganun. Gumaling ka, dapat ipa-check up mo kung gumaling talaga. Hindi, kasi basta faith. Tika muna. Medical report talaga. Dapat may medical record din naman. Kasi ang Panginoong Hesus nga, pinapamedical eh. Pag nagpagaling siya, di halimbawa yung lumpo, pumunta ka doon sa templo, pasuri ka sa mga eskriba at pariseyo. Bakit? Yun yung mga doktor noon. Papatunay na talagang Oo. Pagka nagpumunta ka roon, susuriin ka kasi bawal kasing pumasok sa templo ang mga may sakit. Kaya sila yung parang doktor eh. Titingnan nila, may buni ka, bawal. Hanggang sa buni mo, tinitingnan yan. Alipunga, hadhad, kulugo. Bawal pag ngayon, dating lumpo. Nagpa-check up. Kasi pag may sakit ka, bulag ka, bawal. Lumpo, bawal. Sabi nga ng mga pariseo, ng mga eskriba doon, ng mga saserdote, sinong nagpagaling sa taong to? Talagang sinuri. Magaling na. Sabi nila doon, wala daw evidence. Hindi, may evidence dapat. Ang Panginoong Hesus nga, ganun din eh. Pinapapunta niya sa templo para pasuri. Yan. Sige, pa-check up nyo. Totoo yan.
Akala kasi nila hindi yung check-up eh. Mm. Akala lang wala lang yung pagpunta. Hindi, dinideclare nila na clean na yan. Kasi pag may sakit ka sa Israel, marumi ka. Hindi ka pwedeng makihalubilo sa pagsamba, sa mga religious festivals, sa mga relihiyosong gawain. Hindi ka rin pwedeng maghandog sa templo ng kahit anong handog. Kasi marumi ka. Kaya palinis ka, pa-declare ka na ikaw ay hindi na marumi. Magaling ka na sa sakit. Yun. Ngayon, walang ganun eh. Basta pinagaling iyan. May medical record. Wala na. Kasi labag daw sa faith. Kontra daw sa faith yung pagpapacheck up. Yung pagpapacheck up ang magpapatunay ng faith eh. Ayun. Yung mga Almeida, na followers ni Almeida na evangelist Will de Almeida, Miracle Crusade. Miracle Crusade, bawal magpa-doktor, bawal magpa-ospital, bawal uminom ng gamot. Kaya meron doon na isa sa kanilang headquarters na buntis, mga anak na, ay ayun lumabas ang bata. Ay talagang siya ay nagpilit, siya lang mag-isa pumuntang ospital. Pero mamamatay ka dahil sa faith mo. Samantalang, pag hindi sila nakikita, umiinom naman ng gamot. Pag hindi lang nakikita, huwag mong ipaalam. Bawal nga sa kanilang manood ng TV. Pero doon sa mga kubol nila, naka-silent mode mga TV. Mga ipokrito. Ipokrito lang talaga. Pakitang tao lang yung pagiging reliyoso at pagiging spiritual. Pero sa katotohanan ay hindi totoo sa kanilang isip at puso kung ano yung pinaniniwalaan. Dahil kung talaga naniniwala ka sa kung ano yung turo na yun, i-apply mo sa buhay mo yun. Kaya doon sa lugar nila, sa lugar ni Almeida, yun ay isang community. Lahat ng mga workers nila may kwarto-kwarto. Tapos meron sila doon sa gitna na parang worship hall. At sila nagpipray doon mula alas 6 ng gabi hanggang alauna ng madaling araw. Pero sila doon sa loob na yon nagdidemandahan sa barangay. Kasi nag-iinggitan doon sa paghawak ng pera. Dahil may isa lang doong cook sa loob. Siyempre, ibigay sa kanya yung pamimili, yung naiinggit yung isa. So, inireport yung isa na kunyari ay sabihin mo nagnakaw siya ng hotdog. Para alisin ng leadership sa kanya yung pera. Ay lumapit sa akin yung isang worker ni Almeida, song leader sa TV. Kasi kaklase ko na sa high school noon. Hindi na pinag-aral kasi bawal daw mag-aral pagdating na naman ang Panginoon. Valedictorian, hindi nakatapos ng college dahil sabi sa kanya, huwag ka na mag-aral, total padating na naman ang Panginoon. Ayun, nangyari na huli ang buhay niya, kung saan-saan nagmi-mission, kung kabawa, walang pinag-aralan. Sablay. Ngayon, sabi sa akin, Pastor, pwede bang patulong? Kasi inaano ko naman, kasi para mahango dun sa kulto Ano ba? Pwede bang patulong ako, padala sa barangay yung aking ka-churchmate? Bakit? Anong nangyari? Binintangan ako ng ganoon. Sinamahan ko sa barangay. Sige, demanda mo. Yeah. Kasi, biruin mo, pagka ganoon, di ba? Pagka prayer time, talagang mga spiritual. Pero pag umaga na away, inggitan, siraan. Hindi totoo. Hindi totoo ang iyong faith. Hindi totoo ang binago kayo ng Diyos. Di ba? Yeah. Pag wala po talaga sa Bible, Pastor, nagiging ipo. Hyper. Ngayon, nasa abroad na. Buti nakinig sa akin kasi sabi ko, nasa kulto ka, hindi totoo yung faith mo. Kita mo nga, kayo-kayo nga, nag-aaway-aaway. Tapos kayo-kayo, nagpipray din sa isa't isa. Magka-pray-hawak kayo, tapos kamay, nagpipray over kayo. Gigil na. Tapos gigil na pala. Bukas ka, daling kita sa barangay, di ba? So, that's hopeless. That's hopeless faith. You are just having fake spirituality. Pretentious lang kayo. Ngayon, nasa abroad na. Ano kaya? Mabuti, hindi na siya katulad ng dating balot na hanggang sa talampakan. Nung pumunta sa Muslim na bansa, para ng social na na. At least, sabi ko, nabago na ang pananaw. At sana makalaya siya doon sa maling pananampalataya. Sana may church po siyang puntahan. Sabi ko, ako pa nag-Bible study niyo sa bahay niyo, napunta ka dito. Kasi daw, nung wala na,
Nagba-Bible study sa kanila. Akala daw nila pareho. O, edi sumama sila doon. Kasi akala pareho lang namin. Napunta sa kulto. Kaya it's very important that we distinguish between what is false teaching and what is the teaching of the scriptures, what is yung sobra na, no? Na nag-overboard na, no? Hindi na sa scriptures, kundi sa isang personality na lang sumusunod. Diba na may power daw si Almeida, yun daw ay healer, pag nagsalita daw talaga, gagaling. O nung malumpo, nakatago ngayon si Almeida sa isang kubol dahil ayaw nilang ipakitang lumpo siya. O hindi gumaling. O sounds na lang ang pinapara. Hindi na nga makapag-pray. Dahil nga wala na rin, utal na nga. O, na stroke. Parang si, Oo. may pilar de. O, ang hirap. Diba? So, blessed. Saan mo ng blessed? Anong blessed mo doon? Eh, yung mga, ano pa rin, yung mga tagasunod ni Bilarde, ipokrito pa rin. Amen! Salawin niyo ang pagpapala. Hypocrisy na lang eh. Gagaling kayo. Hindi naman gumagaling din siya. Ba't di mo nilang tapatin na ang buhay talaga at ang turo ng Biblia, ang sakit hindi talaga iyan mahadlangan. Isang araw iyan talaga maghahari sa katawan natin. Dahil tayo tumatanda, tayo mamamatay. Inevitable ang kamatayan. Inevitable ang sakit. Pagka nagka-problema na ang tibok ng puso mo, sakit na yan. Oras na pumuti ang buhok mo, sakit na yan. Nakulubot na ang balat mo, sakit yan. Nagkukulang na ng ang melanin o ng elasticity ang iyong balat. Dahil nga tumanda ka na. Ang pagtanda ay sakit. Tapos sasabihin mo na tayo pinagaling na sa lahat ng ating karamdaman. O di wala nang mamamatay. Magaling na eh. Magaling na eh. O, sinungaling yun kasi maling interpretasyon. Ang pinagaling yung kasalanan, yung ating pagiging walang pag-asa sa harap ng Diyos. Tayo pinagaling sa ating kasalanan. Hindi na tayo katulad ng dati, na patuloy lang na naglulunoy sa kasamaan. Tayo binago na at tayo binigyan ng bagong buhay, bagong puso, bagong pagkatao. Dahil doon tayo gumaling sa ating kasalanan, hindi yung paggaling ay sa karamdaman. Dahil kahit ikay magaling na sa iyong kasalanan, may karamdaman ka pa rin. Yes. O hindi dapat wala nang tatandang Kristiyano, wala nang may gihirap na Kristiyano. Pagka daw ikay may faith, ay yayaman ka na. Dahil ang daw paghihirap ay sa demonyo. O ay di lahat pala, 99% ng Kristiyano sa demonyo pa rin. Dahil 99% naman ng mga Kristiyano, di naman yumaman. Oh, that's hypocrisy. That's false teachings. Pag hindi nangyayari sa buhay ng isang tao, yung kanyang itinuturo, ang mali ay yung tao, hindi ang Diyos. Hindi yung salita ng Diyos ang mali. Yung interpretasyon niyang mali. May kilala nga po ako, pastor siya doon sa amin, de Costa. Siya ay pastor sa, ang pinopromote ng theology, kingdom theology. Sabi niya, ang mamamayan ng kaharian ng Diyos, hindi nangihingi. Well, kapag natin po sa principle ng Kristiyano, hindi naman talaga dapat, kumbaga, kung namamalimos, parang gano'n. Pero siya, nangihingi. may utang po yun na hindi niya mabayaran. Oh, yun. Eh, ibig sabihin, hindi talaga nanghingi. Kinuha na niya, ninakaw na niya. Eh, di ba, yan ang bayaran eh. Siya nga mismo. Nakaw na. Oo. Kasi mayroon po dating pautangan, yung parang sa mga pastor, sa mga churches. Pastor pa pinapautang. Opo. I mean, para sa programa 5-6. sa church. Hindi Para naman sa church. Ibabalik din siya. Babalik din. Kaso hindi niya nabalik. Wala naman siyang pinagagastosan. Sarili niya. Hindi totoo. Nangyari. Nanghingi ka rin. Oo. Kasi oras na nagkaroon ka ng responsibility na pera sa isang tao, alipin ka na ng taong yun, sabi sa Bible. Opo. May utang ka kasi. O, di ba? So, nanghingi ka. Nanghingi ka saan ng tulong eh. Eh, paano hindi ka nanghihingi? Eh, nanghihingi ka ang tulong eh. So, salungat po dun. Salungat sa tinuturo, yung sinasabi Kaya, at ginagawa. siguro, bilib na bilib po dun yung mga tao na hindi nakakilala sa kanya. O, kung hindi siya kilala, wow, si pastor siguro, hindi ito nangingutang. Yung pala, tagtad ng utang. O, yun, di ba? Tapos panay ang parinig, pagka yung may pangangailangan sa miyembro. Mga kapatid, si ganito, si anak ko, ganyan, may sakit. ganyan. Wala na kaming ganito. O, di ba? Wala na kaming ganyan. O, hindi na ako makabili ng kahit ano, ganyan. Baka naman pwedeng kami inyo namang paboran na kami magkaroon ng sasakyan.
Kasi para pag Bible study, mayroong sakyan. Nako. Ang mga pastor nga ang manghihingi eh. Diba, susulat pa. Kahit hindi Kristiyano, susulatan. May camp kami. Nako po. Biro mo, nanghihingi ka pa ng tulong. Kasi, Politiko. politiko. Diba? Kasi Ed Lapis, ayaw na Ed Lapis sa mga... Sabi nga ni Ed Lapis, kung gusto ng Diyos na ikay mag-camp, bibigyan ka, hindi ka nanghihingi. Biro mo, ikaw pupunta ka ng ibang bansa, magmi-mission ka, hihingi ka ng tulong sa hindi Kristiyano, magmi-mission ka. Ay di ba, ba't ko pa pupunta sa ibang bansa para mag-mission? Nandiyan kapit ba? Kapit-bahay mo, missionin mo. Tama rin naman, may point si Kwan kaya lang mali ang Diyos niya, no? Hindi ibig sabihin may point ka, Tama na. tama ka. Point lang. Point lang. Yung main point niya mali. Mali yung main point. Major. Yung major point niya mali. Yung minor point niya tama. Yun. May tanong pa? Wala na po siguro, Pastor. Hindi naniniwala ang INC? Dahil wala naman daw dugo. Okay. Kung wala na, paalam na tayo. Sige po. Okay. So, Nasabik tayo no sa ating Narrowgate kasi 3 weeks tayo na nawala dahil nga nagloko yung ating system, yung browser pala natin ang problema. No? pero at least, Pastor, Mhm. salamat kay Brother RJ, no, na solusyonan. Naganap ng, yun yung sinabing wisdom. Wisdom talaga yan. Wisdom. Palitan ko kaya yung browser. Kita mo? Yung pala browser sa ano, ang Yun ang kailangan. hindi rin yung camera, hindi rin yung system, yung browser. Hindi po magkatugma yung camera na doon sa isa eh. Doon sa browser. Browser na isa. Yun. So, Okay? advance Merry Christmas po sa ating lahat. Opo, kayo po ay magsama-sama no sa mga kamag-anak natin no, samantalahin natin. Hindi po masama, hindi po explicitly sinabi masama ang ano ang pakiki-celebrate ng Christmas. Kaya wag natin iyong sabihin masama dahil tayo sumusobra sa nasusulat. Opo. Ating pang sinusobrahan ang salita ng Diyos. So kung ano po yung ating pong pananaw, igagalang namin yung ibang mananampalataya sa kanilang pananaw. Igalang nyo rin kami. Yes. Kasi nais naming samantalahin ang pagkakataon na kami makapagbahagi ng aming patotoo at ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo sa aming mga kamag-anak. At maipadama rin sa kanila kung yung naramdaman namin na pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ng aming pong pagsaludar sa Tagalog nga, no? Pagbibigay ng aming mga nakayanan, no? Para sila din naman ay makaunawa na bakit ganito itong mga taong ito mula na maging Kristiyano. Diba? Yeah. Naging mapagpatawad, naging maibigin sa mga kapwa at sa kanilang kapamilya, lalo higit na naging sila, malapit sa pamilya. Mahirap naman yung ikay naging Kristiyano, pagkatapos maging Kristiyano, lalo kang naging Maramot. iniwasan mo na ang mga kapamilya, naging maramot ka, naging mapanghusga ka. Hindi iyon tunay na bunga ng Espiritu. Iyon ay bunga ng iyong sariling laman. Kaya paayag natin ang salita ng Diyos sa ating kapamilya ngayong Kapaskuhan. Although hindi ito ang tunay na petsa ng kapanganakan, ay tayo po ay samantalhin na natin ang pagkakataon sapagkat pasama na ang mundo. At lahat ng pagkakataon ay ating samantalahin talaga kahit itong Kapaskuhan na ito. Upang tayo po ay makaganap ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sige po, kami magtatapos na sa gabi ito. At ito po ang Narrowgate at We are the Cult Busters. God bless you. Salamat po sa Panginoon.